Sa misteryosong isla ng Shinsenkyo, si Yamada Asimanjika lamang ang nagawang makabalik ng buhay. Agad siyang tinanong kung paano ito nangyari. Ikinwento ni Jika na 2 araw ang nakalipas ng utusan ng Shogun ang mga kriminal at ang Yamada Asiman clan na magtungo sa Shinsenkyo upang hanapin ang Elixir of Life na sinasabing nagbibigay ng immortality. Ngunit matapos patayin ni Aoze Choubei si Horubo, ang monk na binabantayan niya, napilitan si Jika na tapusin agad ang kanyang misyon. Sa kanyang pag-alis, tinangay siya ng malakas na agos papunta sa dalampasigan. Nagulat ang opisyal nang malaman na mahigit 60 katao na ang nawawala sa isla. Bagamat nais pa sanang bumalik ni Jika, napilitan siyang umuwi upang ipaalam ang sinapit ng kriminal. Hindi man niya maipaliwanag kung paano siya nakabalik, mariin niyang binalaan ang lahat na lumayo sa Shinsenkyo dahil ang islang iyon ay hindi bahagi ng mundong ito. Nagalit ang opisyal sa kanyang biro, ngunit agad namang humingi ng paumanhin ang kasama ni Jika. Tinanggap ito at binasa ang liham mula sa Shogun, isang utos na bumalik ang Yamada clan sa Shinsenkyo upang obserbahan ang isla, sa pamumuno ng napiling miyembro na si Yamada Asiman Shujen. Matapos ang kanilang pag-uusap, nasabi ni Jika na ang mga samurai ay tila mga sunod-sunuran lamang. Agad itong sinita ni Shujen, sinabing hindi niya kayang palampasin ang inasal ni Jika kanina, kahit pa naroon siya. Napagtanto ni Jika ang kanyang pagkakamali at agad humingi ng paumanhin. Habang sila ay naglalakad, tinanong ni Jika kung may mas kapaki-pakinabang pa bang mga hinatulang kriminal. Dito ipinaliwanag ni Shujen na ang ipapadala nila ay 4 na Iwagakure shinobi, personal na pinili ng Shogun. Ayon sa chief ng Iwagakure, susuportahan niya ang misyon dahil tila may naiwan siyang mahalagang bagay sa Shinsenkyo. Labis namang nagulat si Jika nang sabihin ni Shujen na sasama rin siya sa pagpunta sa isla, bagay na mariin niyang tinutulan. Biglang napaluha si Shujen nang maalala ang sinabi ni Aizen na magre-report ito sa 2 araw, ngunit ngayon ay 3 araw na at wala pa ring balita. Hindi lamang si Aizen, kundi marami pang iba ang nawawala. Ayon kay Jika, tunay ngang nakakabahala ang sitwasyon, kaya't nagpasya si Shujen na pupunta sila sa Shinsenkyo at tatapusin agad ang misyon. Maya-maya, tinawag sila ng isang lalaki at ipinakita ang isang nakakatakot na nilalang. Sinabi ni Jika na kung makita ito ng iba, mas lalo nilang iisipin na mapanganib ang isla. Nilapitan ni Shujen ang nilalang at binalaan siyang huwag itong hawakan dahil baka buhay pa, ngunit matapos itong suriin ay sinabi niyang patay na ito. Sa huli, kinausap ni Shujen ang 2 tao at ipinaalam na 4 silang pupunta sa Shinsenkyo, napili dahil sa kanilang pambihirang lakas, at aalis sila kaagad patungo sa isla. Ayon sa isang Tensen, ang tao ay mismong buhay. Ang paggamit nito ay katumbas ng pagkonsumo ng sariling life force, at kapag nasobrahan, maaaring maapektuhan hindi lamang ang katawan kundi pati ang kaluluwa. Biglang pumasok ang isang babae sa silid at pinaalalahanan ng lalaki na nangako silang hindi pag-uusapan ng masyadong komplikadong bagay. Paglabas nila, tinanong niya si Rien kung nagustuhan nito ang kanilang bagong training ground, na agad naman itong pinuri bilang kahanga-hanga. Ipinaliwanag ni Rien na ang pag-eehersisyo sa ilalim at ibabaw ng tubig ay mainam para sa pagsasanay ng Duan at Taisoku. Dagdag pa niya, ang musikang naririnig sa paligid ay tumutulong sa meditation, lalo na para sa Shuitsu at Shuten. Pinuri rin niya ang isang silid na nakatutulong sa pag-focus ng Bochu Jutsu na ikinatuwa ni Taofa. Ngunit hindi ito sinang-ayunan ng lalaking may orange hair na nagsabing mas gusto niya ang pananatili sa gitna ng yin at yang dahil yun umano ang pinakamainam para sa kanya. Tumutol naman si Rien dahil para sa kanya, ang pagsasanib ng dalawa ang tunay na nagbubukas ng panibagong lakas. Paglabas ni Jufa sa silid, inalok siya ni Taofa ng isang tang. Kumuha ito ng inumin na nagmula sa katas ng isang nilalang na tila tao. Aabutin na sana ito ni Jufa, ngunit bigla itong binawi ni Taofa dahil nakalimutan daw niyang lagyan ng glowing substance. Agad niyang tinanong si Sujin kung nasaan ang kailangan niyang sangkap, ngunit sagot nito ay hindi rin niya alam kung saan iyon matatagpuan. Sa loob ng Tensen Castle, ipinahayag ni Sigiri na kailangan na nilang umalis sa lugar. Sumang-ayon ang lahat at makikitang nakasuot na sila ng bagong kasuotan bilang paghahanda sa susunod na hakbang. Ipinaliwanag ni Sigiri na ang pangunahing goal nila ay hanapin sina Gabamaro at Mei. Kung ang pakay ni Gabamaro ay ang Elixir of Life, tiyak na pupunta ito sa kastilyong ito. Nagduda naman si Yuzuriha, sinasabing mas mahalagang unahin ang kanilang misyon at ang Elixir kaysa makipagkita sa kanila. Ngunit mariing iginiit ni Sigiri na makikipagkita sila kay Gabamaro. Napansin din niya ang peke at pilit na pag-aalala ni Yuzuriha, at sinabi nitong mula nang malaman nito na walang elixir, tila umaarte na lamang ito. Para kay Sigiri, ang tunay na pakay ni Yuzuriha ay ang makakuha ng mas maraming asima na kakampi laban sa Shogunate.
Napangiti na lamang si Yuzuriha nang mapansin ito ni Sigiri. Hinawakan ni Sigiri ang kanyang kamay at sinabi na nais niyang makatakas sa isla kasama si Yuzuriha at si Gabamaro. Aminado rin siyang walang kasiguraduhan kung makakarating si Gabamaro sa kastilyo. Ngunit kumpiyansa si Yuzuriha na darating ito dahil sa mga nasunog na lugar at sirang pader malapit sa gate, mga bakas na tanging si Gabamaro lamang ang kayang mag-iwan. Natuwa si Sigiri sa kanyang narinig. Sa huli, tinanong ni Yuzuriha kung sakaling magkita sila, ano raw ang gagawin ni Sigiri tungkol sa asawa ni Gabamaro. Natanong ni Gantetsusai kung ang pag-akyat ba nila ay patungo sa Tencent Castle dahil wala pa rin siyang nakikitang anumang bakas. Mariing sinabi ni Mei na hindi siya nagsisinungaling. Samantala, litong-lito si Gabamaro, hindi pa rin bumabalik ang kanyang alaala at ayon sa kanyang mga kasama, kakaiba ang misyong kanyang ginagalawan. Hindi niya alam kung bakit niya ito ginagawa o kung may dahilan pa ba para ipagpatuloy ito. Bigla siyang napatigil nang lumitaw sa kanyang harapan si Alze Choubei. Nang mapansin ni Choubei na mga tao ang kaharap niya, sinabi nitong pareho lamang sila ng layunin, ngunit agad niyang sinipa si Gabamaro. Bumawi si Gabamaro at nabali ang leeg ni Choubei, ngunit ayon kay Mei, napakalaki ng tao nito. Bumangon si Choubei at ibinalibag si Gabamaro sa lupa. Ikinagulat ito ni Gantetsusai, ngunit ipinaliwanag ni Fuchi na mabilis itong nagre-regenerate. Nagpatuloy ang brutal na sagupaan. Sinira ni Gabamaro ang katawan ni Choubei, sinipa ang ulo nito, inagaw ang isang mata, kinagat ang tendon at leeg, isang laban na mistulang away ng dalawang halimaw. Para kay Gabamaro, ayon sa Iwage Korewei, wala siyang pakialam kung sino ang kaharap niya, wasakin lang ang kalaban hanggang hindi na ito makagalaw. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy pa ring naghihal si Choubei. Napansin ni Gantetsusai na mas mahina si Gabamaro kumpara noon. Ipinaliwanag ni Mei na may mali sa tao ni Gabamaro at may nawawalang mahalagang bahagi sa kanya. Sa isipan ni Gabamaro, paulit-ulit sumisingit ang imahe ng isang babaeng hindi niya kilala na lalo pang nagpapagulo sa kanyang damdamin. Habang nagpapatuloy ang laban, inutusan ni Choubei si Toma na patayin ang iba. Tinangka ni Toma na umatake, ngunit madaling hinarang ni Gantetsusai ang kanyang espada. Hinamon niya ito, sinabing huwag siyang maliitin kahit iisa ang kanyang kamay, at paulit-ulit niyang sinuntok si Toma. Napansin din niya ang pagbabago sa grip at balanse ng espada nito nang muling tumayo. Samantala, mariing sinabi ni Choubei na kaya niyang patayin si Gabamaro. Matapos saktan ng matindi, nag-focus si Gabamaro at naalala ang aral ng kanyang pinuno, saktan ng kalaban sa abot ng makakaya bago ka mamatay. Bigla siyang nagliyab at ginamit ang Ninpo, Pyro Bridge, sinundan ng Ninpo, Stone Storm, na bomb-utos sa katawan ni Choubei. Sinakal niya ito habang sinusunog ng buhay, dahilan upang hindi agad makapag-regenerate si Choubei. Walang pakialam si Gabamaro kahit mamatay silang dalawa, wala na siyang maalala at pakiramdam niya ay wala na rin mawawala sa kanya. Ngunit sumigaw si Choubei, sinabing ang kapatid lamang niya ang mahalaga, at siya lang ang kailangan nito. Matapos paslangin ni Fuchi ang kanyang kalaban, napansin niya ang napakalakas na aura na nagmumula kay Choubei, makikitang halos nasunog ang buong katawan nito, at ang balat ay pulang-pula, tanda ng isang lalong mapanganib na anyo. Nang mangitim ang buong katawan ni Choubei, lumabas mula rito ang mga tentacle vines at agad niyang inatake si Gabamaro, na ikinagulat ng kanyang kapatid na si Toma. Muling sumalakay si Choubei, ngunit ginamit ni Gabamaro ang Ninpo, Pyro Bridge upang depensahan ang sarili. Hindi pa rin tumigil si Choubei, kaya ginamit ni Gabamaro ang Ninpo, Ascetic Blaze, na nagpakawala ng isang napakalakas na pagsabog. Sa kabila nito, nagawa pa ring makaligtas ni Choubei at bigla siyang napunta sa isang kakaibang dimensyon na balot ng kadiliman, kung saan isang vortex lamang ang kanyang nakikita at naroon si Gabamaro. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, labis ang galit na naramdaman niya habang tinititigan ang vortex. Maya-maya, bumalik siya sa realidad at agad na sumugod muli kay Gabamaro. Nagulat si Gantetsusai dahil hindi ginagamit ni Gabamaro ang kanyang tao. Ipinaliwanag ni Mei na hindi na niya ito magawang gamitin dahil nakalimutan na niya kung paano, habang ang tao ni Choubei ay napakalaki. Ayon kay Gabamaro, kung gagamitin niya muli ang Ascetic Blaze, ikamamatay niya ito, ngunit handa niyang isakripisyo ang sarili dahil may ibang villager na papalit sa kanya. Sa sandaling handa na siyang umatake, lumitaw ang tila kaluluwa ng kanyang asawa, na pumihil sa kanyang buwis buhay na desisyon at may ibinulong sa kanya. Matapos nito, bakas ang matinding gigil ni Gabamaro habang muli niyang inatake si Choubei, kasabay ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang katawan. Makikita ang pagtataka ni Toma kung bakit ginagawa ito ng kanyang kuya at kung ano pa ang silbi ng lahat.
Naalala niya ang sinabi ni Gantetsusai na hinahayaan niyang si Chobei ang laging humarap sa lahat ng laban. Muling sumiklab ang madugong labanan hanggang sa unti-unting dumilim ang paningin ni Chobei. Maya-maya narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na nasa harapan na pala niya na hindi niya sinasadyang naatake. Humingi ng tawad si Toma, umiiyak habang sinasabing palagi siyang lumalaban para sa kanya dahil mahina siya at naging ganito si Chobei dahil hindi niya ito maasahan. Sinubukan niyang gisingin sa katotohanan ng kanyang kuya. Sa sandaling iyon, nakakita si Gabamaro ng pagkakataong umatake, ngunit agad siyang pinigilan ni Mei, alam niyang tiyak na ikamamatay ito ni Gabamaro. Kaya ginamit ni Mei ang kanyang kapangyarihan at winasak ang lupang kanilang kinatatayuan. Sinipa ni Gabamaro ang isang bato patungo kay Chobei, ngunit sinalo niya ito at iniligtas ang kanyang kapatid sa pagkakahulog, sabay sabing hintayin siya sa kanyang pagbabalik. Dahil sa ginawa ni Mei, labis siyang nanghina at nawala ng malay. Laking gulat naman ni Gantetsusai nang mapansing bigla nang naging dalaga si Mei. Nang makita ni Sigiri ang mga estatwa ng mga Buddha, nasabi na lamang niya na kakaiba talaga ang lugar na ito. Makikita rin ang paghanga ng grupo, kasabay ng takot sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanila roon. Habang naglalakad sila, pumasok sa isipan ni Hoko na ang pagtatangkang patayin ng mga tao ang Tensen ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa isla, at tahimik niyang tinanong ang sarili kung makakabalik pa ba siya sa kanyang dating pagkatao. Paglabas nila ng gate, agad nilang nakasalubong ang grupo ni Gabamaro. Tinanong ni Fuchi kung nasaan sina Tenza at Senta, ngunit biglang nagsalita si Hoko matapos mapansing ginamit ni Mei ang kanyang kapangyarihan na ang kapalit ay ang bigla nitong pagtanda. Namangha si Fuchi dahil isang kahoy ang nagsasalita. Sa loob ng 1,000 taon ng buhay ni Hoko, kailanman ay hindi siya nakatagpo ng mga taong kayang pumatay ng Soshan at Doshi, at maging mga gods ay kanilang napabagsak. Dahil dito, nabuo kay Hoko ang pag-asang sila ang maaaring magbago sa islang ito. Sinabi ni Shia na kailangan na nilang umalis sa castle sa lalong madaling panahon, ngunit dahil sa kalagayan ni Gabamaro at sa nanghihinang katawan ni Mei, tila imposible ito. Tinanong ni Gantetsusai kung kaibigan ba nila ang lalaking iyon habang itinuturo si Toma, at sinabi pang hinayaan nila itong mabuhay kahit hindi pa rin nagsasalita, kaya iminungkahi niyang siya na lang ang pumatay dito. Agad siyang pinigilan ni Sigiri dahil hindi nila alam ang pinagdadaanan ni Toma at ayaw na niyang makakita pa ng mamatay sa kanyang harapan, maliban na lang kung aatakihin sila. Bago pa tuluyang mag-init ang pagtatalo, sinabi ni Yuzuriha na nasa bingit na ng kamatayan si Gabamaro, na sinang-ayunan ni Shien matapos maramdaman ang unti-unting pagkawala ng tao sa kanyang katawan. Dagdag pa ni Fuchi, ginawa na niya ang lahat para kay Gabamaro, ngunit hindi lamang ang pisikal na katawan nito ang nasira, pati ang kanyang core bilang isang nilalang ay lubhang naapektuhan. Bigla namang nagkamalay si Gabamaro at napansin niyang hindi pa bumabalik ang kanyang lakas at may mga taong hindi niya kilala sa paligid. Nang tanungin ni Sigiri ang kanyang mga sugat, napansin niya ang kakaibang kilos at pananalita nito kaya tinanong kung sino talaga ang nasa kanyang harapan. Nang banggitin ni Gabamaro ang kanyang pangalan, doon ito nakumpirma ni Sigiri. Ipinaliwanag niya sa grupo na ang abnormality ng tao ni Gabamaro ay maaaring nakaapekto sa kanyang memorya na kinumpirma rin ni Shien matapos maramdaman na ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng nauubos. Dahil dito, dahan-daang lumapit si Sigiri habang si Gabamaro ay nasa kanyang killer instinct, handang umatake anumang oras. Habang papalapit, ipinaliwanag ni Sigiri na bagamat nawala ang kanyang memorya, maaari pa rin siyang pagalingin gamit ang compatible na tao at susubukan nila ito. May ngiti pa niyang sinabi na mahalagang kakampi si Gabamaro at kailangan lamang nitong magtiwala sa kanya. Nang subukan niyang hawakan si Gabamaro, patuloy niya itong pinigilan. Ilang ulit pa ring sinubukan ni Sigiri hanggang sa mainis siya at biglang pinahiga si Gabamaro, saka siya pumatong dito. Sinubukan pang pumiglas ni Gabamaro, ngunit nanatiling nakapatong si Sigiri habang ipinapasa ang kanyang enerhiya. Nagulat si Gantetsusai at inakalang Bouchu Jutsu ang ginagawa nila, ngunit itinuwid ni Mei na hindi man yon ay may pagkakatulad. Dahil sa pagdikit ng kanilang mga katawan, nagsimulang mag-circulate ang kanilang tao, kasabay ng unti-unting paggaling ni Gabamaro. Nakaramdam din si Shien na compatible ang kanilang tao. Maya-maya, nagtaka si Gabamaro nang maramdaman niyang bumabalik ang kanyang lakas, kasabay ng unti-unting pagbabalik ng kanyang mga nawalang alaala. Sa pagbagsak ni Chobei, inamin niyang kinain siya ng kanyang tao at tuluyan siyang nawala sa sarili. Totoong misteryoso at mapanganib ang kapangyarihang ito, ngunit sa halip na matakot ay natuwa pa siya dahil kapag tuluyan niya itong na-master, wala na raw makakapigil sa kanya. Maya-maya, biglang nagsulputan sa kanyang likuran ang napakaraming halimaw. Ngunit nanatiling kalmado si Chobei at may ngiting sinabi na magiging perpektong practice lamang ito para sa kanyang tao.
Nagpunta ang grupo ni Gabamaro sa isang kuweba upang maiwasan muna ang posibleng pagharap sa isang Tensen. Tinanong ni Shion kung nakaharap na ba niya ang isa, at sumagot si Gabamaro ng oo, na ikinatuwa ni Sigiri dahil patunay itong bumalik na ang kanyang memorya. Humingi rin ng paumanhin si Gabamaro sa gulong kanyang nagawa at inamin na marami siyang natutunan ang kapangyarihan ng tao at ang tunay na panganib ng mga Tensen. Dahil dito, iminungkahi ni Yuzuriha na sapat na itong dahilan para lisanin ang isla. Ngunit tumanggi si Gabamaro dahil kailangan niyang muling makita ang kanyang asawa at makuha ang kapatawaran na magpapatunay ng kanyang kawalang sala at magtitiyak ng kanyang kaligtasan. Ipinaliwanag ni Yuzuriha na maaaring hindi totoo ang kanyang asawa at baka isa lamang itong ilusyon na kontrolado ng kanilang pinuno. Gayunman, sinabi ni Gabamaro na malalaman lamang niya ang katotohanan kapag nakabalik siya sa kanilang lugar at hindi magbabago ang kanyang layunin ang hanapin ang elixir of life. Sinubukan pa siyang pigilan ni Yuzuriha, sinasabing walang saysay ang elixir kung hindi naman nag-e-exist ang asawa niya. Ngunit mariing iginiit ni Gabamaro na totoo ito. Nang tanungin kung may patunay siya, nagmuni-muni si Gabamaro at ibinahagi ang mga maliliit ngunit malinaw na alaala, ang boses at tono nito, ang mga matang lumiliit kapag ngumingiti, ang mahahaba at malalambot na daliri, at ang amoy ng buhok nito kapag hinahampas ng hangin. Maging ang mga sandaling magkasama sila sa veranda ay sariwa pa rin sa kanyang alaala. Habang binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa na si Yui, makikita ang saya at determinasyon kay Gabamaro. Kahit mahirap itong patunayan sa ngayon, iisa lang ang kanyang pagpipilian, makatakas sa isla at makita siyang muli. Matapos ang madugong labanan ni Chobei laban sa mga halimaw, bigla namang lumitaw sa kanyang likuran si Rien at tahasang tinanong kung siya ba ang pumatay kay Modan. Namangha si Rien sa lakas ni Chobei, isang outsider, kaya natanong niya kung ito ang pumatay kay Modan. Nang tanungin ni Chobei kung sino ang lalaki, bigla nitong inatake ang kamay ni Chobei at ito'y nabutas. Lalong napukaw ang interes ni Rien nang makita niya ang kakayahan ni Chobei na agad maghil ng kanyang katawan. Pinakawalan ni Fuchi ang nilalang nahati ang katawan dahil wala siya sa mood na i-dissect ito at ayaw na rin niyang makakita pa ng panibagong kamatayan. Nag-aalala naman si Sigiri sa kalagayan ni Mei, kaya nilapitan ito ni Fuchi at ipinaliwanag na si Mei ay isa sa mga Tensen at nasaksihan niya ang paggamit nito ng kakaibang kapangyarihan. Kahit kulang sa kagamitan, gagawan pa rin ni Fuchi ng paraan upang mapababa ang lagnat ni Mei, ngunit humingi siya ng kapalit ang buong katotohanan tungkol kay Mei at sa mga Tensen. Dahil sa pagkamatay ng isang miyembro ng kanyang pamilya, napagtanto niya ang seryoso nilang sitwasyon at nakadepende sa mga sagot ni Mei kung ito ay kanyang patatawarin o hindi. Humiling din siya ng tulong kay Sigiri sa paghahanda ng medisina. Tinawag ni Gabamaro sila Gantetsusai at ipinaalam na bumalik na ang kanyang mga alaala, ngunit hamina naman ang kanyang battle instincts, kaya umiling siya ng tulong sa kanila. Naiinis si Gantetsusai dahil pakiramdam niya ay minamaliit ni Gabamaro ang kanilang kakayahan. Sinabihan din ni Gabamaro si Toma na huwag magpigil, alam niyang galit ito sa kanya at kung nais siyang patayin, huwag nitong pigilan ang sarili. Naghanda rin sina Shion at Norugay sa pag-atake, at pinagamit ni Gantetsusai ang kanyang espada kay Toma. Bago magsimula ang laban, naalala ni Gabamaro ang kanyang natutunan sa laban nila ni Chobei, ang sobrang pag-asa sa tao ay mapanganib. Ngunit alam din niyang hindi niya matatalo ang iba, lalo na ang mga Tensen, kung wala ito. Kaya nanatili siyang kalmado at nag-concentrate upang humanap ng ibang paraan. Sa gitna ng tensyon, bigla siyang nagpasalamat sa kanila, dahilan upang lalong magalit si Gantetsusai at sumugod. Mabilis na umatake si Toma, ngunit paulit-ulit itong naiwasan ni Gabamaro hanggang sa ma-counter niya ito gamit ang tao. Maging ang sorpresang atake ni Gantetsusai mula sa likuran ay swabeng naiwasan, at sa isang simpleng sipa ay napatalsik niya ito matapos obserbahan ang tao nito. Sumugod din si Norugay, at sinabi ni Gabamaro na imposibleng talunin ang mga Tensen sa simpleng tao manipulation dahil mga halimaw silang hinasa ito sa loob ng 1,000 taon. Nang sabay-sabay silang umatake, ginamit ni Gabamaro ang tao sa paligid at naitaboy ang tatlo ng sabay-sabay. Ayon sa kanya, mas malakas ang magiging reaksyon kapag ibinalik ang puwersang nakatuon sa kanya. Namangha si Norugay at sinabing magagamit iyon laban sa mga Tensen, ngunit iginiit ni Gabamaro na hindi pa ito sapat at kailangan pa ng matinding pagsasanay. Dagdag naman ni Shion, base sa kanyang obserbasyon, may iba't ibang uri ng tao na may kanya-kanyang katangian at compatibility, at kung mapapakinabangan nila ito, posible nilang mapatay ang mga immortal. Lumapit si Toma kay Gantetsusai, lumuhod, at humiling na sanayin siya nito.
Hindi makapaniwala si Gantetsusay sa kanyang narinig, kaya kinuha ni Toma ang espada at pinutol ang sarili niyang buhok bilang patunay ng kanyang dedikasyon at matibay na determinasyon. Mariin niyang hiniling na turuan siya ng pakikipaglaban gamit ang espada. Dahil sa kanyang nasaksihan, pumayag si Gantetsusay at inutusan si Toma na sumama sa kanya at dalhin ang espada. Samantala, naiirita si Chobei kay Rien at napansin niyang mas malakas pa ito kumpara sa mga doshi. Pumalakpak si Rien at namangha sa paraan ng paghalo nito ng kanyang tao sa white tonwa flower, isang bulaklak na kayang gawing isang tan, ang human, ngunit nagawa ni Chobei na panatilihin ang kanyang katinoan habang kinakain ang tao nito. Mula sa kamay ni Rien, lumikha ito ng malaking dilaw na bilog, kasunod ang marami pang lumitaw sa paligid at pinakawalan ang mga ito patungo kay Chobei. Tumakas si Chobei at napagtantong hindi siya mananalo sa ganitong kondisyon, kaya wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin muli ang kapangyarihang ginamit niya noon kay Gabamaro, sa pagkakataong ito, mas kontrolado upang hindi mawalan ng katinoan. Namangha si Rien habang umatake si Chobei gamit ang tentacle vines, ngunit madaling napigilan ito. Sa sumunod na pag-atake, nagawa ni Chobei na saksakin ng sikmura ni Rien, ang weak point nito, at winasak ang katawan nito hanggang sa magkawatak-watak. Napansin niyang hindi ito nagre-regenerate kasabay ng pag-abot niya sa sariling limitasyon. Ngunit laking gulat ni Chobei nang may lumitaw na isa pang Rien sa likuran niya, kasunod ang marami pang nagsisulputan. Doon niya napagtanto na clone lamang ang kanyang napatay. Lumapit si Rien at tahasang sinabi na dadalhin niya si Chobei sa kastilyo para sa research. Sinubukan pang umatake ni Chobei, ngunit bumigay na ang kanyang katawan, kaya tinamaan siya ng 1-inch punch ni Rien, ibinalik siya sa katinoan at tuluyang nawalan ng malay. Pagmulat ni Chobei, nakagapos ang kanyang dalawang kamay at nakahiga siya sa kama. Nagpakita si Rien sa anyong babae, at ipinaliwanag na dahil sa kakaibang katawan ni Chobei, isang bagay na hindi pa niya nasaksihan, siya ang huling susi na kailangan nito para sa kanyang research. Nagtaka si Chobei sa biglaang kilos ni Rien, ngunit ipinaliwanag nitong isa lamang itong Bochu Jutsu, na layong mas maunawaan ang daloy ng tao sa pagitan nilang dalawa. Ayon kay Rien, nagiging ineffective ang Bochu Jutsu kung walang harmony, at tinanong niya kung may nais munang itanong si Chobei bago sila magsimula. Dahil dito, agad na tinanong ni Chobei kung ano ba talaga ang islang iyon at kung ano ang tunay nilang ginagawa roon. Ipinaliwanag ni Fuchi ang mga sinabi ni Mei, ang Tensen at mismong isla ay likha ng isang tao na nagsaliksik tungkol sa immortality base sa pag-aaral ng Shinsen. Sa Taoism, lahat ng bagay ay nagmumula sa tao, at sa islang ito natuklasan ang paraan upang manipulahin ito. Sa paulit-ulit na pagblend ng tao ng mga nabubuhay, sinubukan niyang makamit ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng trial and error, at dito isinilang ang mga Tensen bilang fusion ng human at plant tao, may lalaki at babae. Tinanong ni Yuzuriha kung bakit nananatili pa rin ang mga Tensen sa isla, at sinagot ni Fuchi na dahil sa paggawa ng Gaetono, o ang Elixir of Immortality na kanilang hinahanap. Nang itanong kung nag-e-exist ba talaga ito, ipinaliwanag ni Fuchi na under development pa ito, at ang Tan ay isang prototype na nabuo mula sa research. Gumagamit sila ng buhay ng mga tao, tinutunaw ang kanilang tao o life energy, at inililipat ito sa sarili upang pahabain ang kanilang buhay. Dagdag ni Yuzuriha, kung napakarami na ng Tan ng mga Tensen, ano pa ang mangyayari kapag ni-perfect nila ang immortality? Sinagot ni Mei na ito marahil ang nais ni Grandmaster Shufu, ang lumikha sa mga Tensen at sa isla. Sa madaling salita, siya si Jafuko, ang unang emperador noong Qin Dynasty na, sa paghahangad ng immortality, kinuha ang 3,000 bata at 100 craftsmen patungong Eastern Sea at biglang naglaho. Pinaniniwalaang nabuhay siya ng 10,000 taon at patuloy pa rin ang research sa islang ito. At ito ang lugar kung nasaan si Chobei ngayon, ang garden para sa paggawa at pagmamasid ng mga immortal na nilalang. Hinailan ni Chobei ang ulo ni Rien at tinanong kung lahat ba ng halimaw ay gawa ng tao, na agad namang sinagot ni Rien ng oo, at bawat isa ay may layunin. Ang mga Hoko ay ginawa upang obserbahan kung paano mabubuhay ang mga immortal, habang ang Sosha naman ay nagtuturo sa Hoko ng Taoism. Lahat sila ay nilikha mula sa kombinasyon ng tao, ng kanilang Grandmaster at Flower, tao, at ang tao, ang pinagmumulan ng lahat. Dahil sa kahalagahan ng tao, ni Chobei, nais siyang pag-aralan ni Rien. Tinanong ni Chobei kung gagawin ba siyang Elixir of Immortality pati ang lahat ng nasa isla, ngunit sinagot siya ni Rien na hindi, ang target ay ang lahat ng tao sa kabilang lupa. Naka-prepare na sila at ang kailangan na lang ay ang perpektong Tan. Kung tutulong siya, papayagan siyang sumali sa kanilang grupo, sa halip na maging Tan, makakasama siya. Sa isip ni Chobei, nagdadalawang isip siya, lalo't hindi niya kayang patayin si Rien sa sitwasyon niya ngayon.
Ngunit naalala niya ang kanyang kapatid at dito niya napagdesisyonan na susubukan niya ang Bochujutsu kay Rien para matutunan ng mastery sa paggamit ng tao at mariin niyang sinabi na ayaw niyang maging nasa ilalim. Napagtanto ni Yuzuriha na si Jafuko ang pinagmulan ng lahat ng nangyayari. Biglang bumagsak si Mei at napansin nilang naging kahoy ang kanyang braso. Sa nanghihinang kalagayan, ipinaliwanag ni Mei na kapag ginamit niya ang kanyang tao, nagiging puno siya at hindi niya magagawang ihil ang sarili. Sinabi ni Yuzuriha na tutulungan niyang ihil ang tao ni Mei tulad ng ginawa ni Gabamaro, ngunit hindi ito sinang-ayunan ni Mei dahil sinira ni Rien ang ovule nito. Tinanong ni Sigiri kung sino si Rien at sinagot ni Mei na isa sila sa unang estudyante na ginawa ni Shufu. Biglang nagbago si Rien, pinatay ang maraming Gaetano at pinabata ang anyo ni Mei. Kaya umalis si Mei at sinabi ni Hoko na gamitin ang kanyang tao para mapunta sa kanila ang enerhiya ng ibang nilalang kahit na ang kapalit ay ang kamatayan ni Hoko. Kwento ni Hoko nang makita niya si Mei ilang siglo na ang nakalipas, may asawa at anak na babae, pareho ring naging puno hanggang siya na lang ang natira. Nang maging puno na siya, nakita niya si Mei at naalala ang anak niya na halos parehong edad. Dito inalagaan ni Hoko si Mei, alam ang kakaibang kakayahan at kagustuhan nitong umalis sa isla, ngunit nagkunwari siyang pamilya. Humingi ng kapatawaran si Hoko sa ginawa niya, at bilang kabayaran, sinabing gamitin ni Mei ang kanyang buhay. Lumapit si Mei at naramdaman niya ang pagkakaroon ng tunay na pamilya tulad ng ama at anak. Dito sinimula ni Mei ang pag-e-extract, lumiwanag ang paligid at sa paglaho ni Hoko, bumalik si Mei sa kanyang kabataan. Matapos ang 2 araw na walang bumabalik na may dalang elixir, iniutos ng matabang lalaki na agad ng puntahan ang isla. Ang ipadadalang grupo ay binubuo ng 4 na Yamada Asimen, 4 na Iwagakure ninjas, at 50 tauhan bilang suporta. Napansin ni Shugen na tila may iniisip si Aoki, kaya tinanong niya ito. Sa halip na sumagot ng diretso, tinanong ni Aoki kung kaya ba nitong kontrolin ang ganoong karaming tao at kung unranked pa lamang ba ang dalawa nitong kasama. Pinakalma siya ni Shugen at ipinakilala ang mga ito. Ang bata ay si Kiyomaru, unranked dahil sa murang edad ngunit may kakayahang kabilang sa pinakamataas sa hanay ng mga estudyante. Ang kasama niyang babae ay si Isuzo, isang malakas at bihasang mandirigma at martial arts instructor. Kilala silang dalawa bilang Urayurushi, at kasama rin nila si Jika, isang dalubhasa. Ipinaliwanag ni Shugen na hindi sila basta mangangasiwa lamang, gagawin nila ang lahat para sa bawat miyembro ng angkan. Dahil dito, sinabi ni Kiyomaru kay Aoki na maaari niyang ipakita ang kanyang kakayahan kung nag-aalala ito, sabay tawag pa rito ng matanda. Pinigilan siya ni Isuzo, ngunit iginiit ng bata na minamaliit sila bilang mga unranked at buo ang paniniwalang mas malakas siya kay Aoki. Bigla na lamang pumorma si Kiyomaru at nagbanta na papatayin ang lahat. Kalma namang sumagot ang lalaking kaharap niya at hinati ng bata ang isang maskara, ngunit hindi man lang natinag ang mga nasa likuran nito. Dahil dito, sinite siya ni Isuzo at pinayuhang igalang ang mga ninja, kaya't kumalma ang magkabilang panig. Muling nagsalita ang lalaki at nilinaw na sa misyong ito, ang mga Yamada ang kanilang master. Bilang patunay ng loyalty, maaari silang pumili ng isa sa kanila upang patayin. Walang pag-aalinlangan, pinili ni Kiyomaru ang lalaki na nakangiting pumayag at sinaksak ang sariling leeg habang kumakanta hanggang sa mamatay. Pagkatapos nito, nagsalita ang babaeng ninja at sinabi na ang bawat shinobi ay walang sariling kalooban at umiiral lamang bilang kasangkapan. Hiniling niya ang kanilang tiwala na ikinamangha naman ni Isuzo. Dito na isinawalat ang tunay na misyon ng mga ninja. Ayon sa kanilang pinuno, ang dahilan ng kanilang pagsali sa ekspedisyon ay upang patayin si Gabamaro. Batid ng pinuno na hindi sila makakaramdam ng kasiyahan hanggat hindi tuluyang namamatay si Gabamaro. Muling tinanong ng bata si Shugen kung maaari ba talagang pagkatiwalaan ng mga ninja. Matapat namang sinabi ni Shugen na mula pa sa simula ay hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ng mga ito at nilinaw na ang pangunahing layunin nila ay ang mahanap ang elixir. Gayunpaman, tinanong ni Kiyomaru kung ano naman ang gagawin sa mga kriminal na nasa isla. Mariing sinabi ni Shugen na patayin ang bawat kriminal na kanilang makakasalubong habang siya naman ang mangangasiwa sa pagbabalik ng lahat ng natitirang asiman. Pagdating nila sa isla, isang halimaw ang agad na bumungad sa kanila. Kasabay nito, naramdaman ni Shion ang pagdating ni Shugen. Ayon kay Aizen, inatasan siya ng shogunate na pumili ng isang grupo ng asiman at malaki ang posibilidad na si Shugen ang namumuno sa mga kriminal na kasama nila ngayon. Dahil dito, tinanong ni Gabamaro kung magiging kakampi ba nila si Shugen. Agad namang sumagot si Sigiri ng oo at sinabi pa niyang si Shugen ang pinakamahusay sa hanay ng mga Yamada.
Ngunit para kay Gantetsusai, hindi iyon sapat dahil sa isla, kinakailangan ng isang tao upang makipaglaban. Sa pananaw naman ni Shien, kayang maunawaan ni Shugen kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tao. Naalala niya na noong sila'y nagpa-practice, tila may kamalayan si Shugen sa sixth sense ni Shien. Nang humarap sa halimaw, pinahawak ni Shugen ang kanyang espada. Nag-alala si Isuzu dahil tila lalaban siya ng walang sandata. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Shugen, sinipa niya ang tuhod ng halimaw upang mapaluhod ito. Nang hawakan siya ng halimaw sa balikat, agad niyang inagaw ang magkabilang kamay nito at sinapak ang ulo, dahilan upang tuluyang maputol ito at mamatay ang halimaw. Natuwa si Nurugay dahil kung totoong ang malakas si Shugen, malaking bagay kung magiging kakampi nila ito. Samantala, tila pamilyar naman si Yuzuriha kay Shugen at tinanong kung hindi ba ito sangkot sa insidenteng iyon. Dahil dito, nagtanong si Gabumaro kung anong klaseng insidente ang tinutukoy. Ayon sa narinig ni Sigiri, may pagkakataong nahuli ang boss ng isang Yakuza clan ngunit tumanggi itong ibunyag ang kinaroroonan ng kanyang mga tauhan. Dahil dito, bigla nilang ipinatawag si Shugen upang pugutan ng ulo ang mga nahuling kasamahan ng boss at patayin pa ang 20 miyembro ng clan. Lubos namang ikinatuwa ng Shogun ang naging aksyon ni Shugen, kaya ginawaran siya ng espesyal na kasuotan at isang tanyag na espada na tinatawag na Furbutsu Kaneaki. Dahil dito, nagkaroon din siya ng malaking impluensya sa shogunate. Dagdag pa ni Sigiri, si Shugen ay isang mabuting tao at maayos makitungo sa kanyang mga estudyante. Biglang sumingit si Fuchi at pabirong sinabi na si Shugen din ang first love ni Sigiri, na ikinagulat ng dalaga, bigla itong namula at halatang kinikilig. Dahil dito, agad siyang inasar ng dalawa. Ipinaliwanag naman ni Sigiri na matagal na niyang hinahangaan si Shugen mula pa noong bata sila dahil ito ang dahilan kung bakit siya naging ranked member ng Yamada clan. Ipinakita rin ng isang pangyayari sa nakaraan kung saan personal na nakiusap si Shugen sa kanilang pinuno na kilalanin ang pambihirang kakayahan ni Sigiri. Agad namang lumapit ang dalawa upang kamustahin si Shugen. Nakangiti niyang sinabi na hindi kailangang madumihan ang kanilang mga blade para sa mga ganitong bagay, at bilang kanilang elder, siya na ang baalang humawak at magdesisyon sa ganitong mga sitwasyon. Nakangiting sinabi ni Sigiri na kapag lubos nang naunawaan ni Shugen ang sitwasyon sa isla, sigurado siyang tutulungan niya ang lahat. Ngunit agad itong tinutulan ni Shien at sinabing ang naikwento niya kanina ay may mga mali. Dahil dito, nagtaka si Sigiri. Dito na isiniwalat ni Shien ang buong katotohanan, totoo na pinatay ni Shugen ang 20 Yakuza at ang kanilang buong clan, gaya ng sinabi ni Sigiri, ngunit ang tinutukoy ay ang 20 Silver Serpents at ang kanilang buong angkan. Hindi lamang ang mga mandirigma ang pinatay, kundi pati ang kanilang mga pamilya, mga magulang at maging mga bata. Sa kabuuan, umabot ito sa humigit kumulang 100 buhay. Ipinakita ang boss ng Yakuza na umiiyak matapos masaksihan na pati isang sanggol ay napatay. Gayunpaman, mariing sinabi ni Shugen na kung nagsalita lamang ito agad, hindi sana umabot sa ganitong punto at siya na lamang ang namatay. Pagkatapos nito, pinatay rin ni Shugen ang boss ng Yakuza. Dagdag pa ni Shien, hindi niya kailanman naisip na hahayaan ni Shugen na mabuhay ang isang kriminal. Sa katunayan, hindi rin ito palalampasin ng sino mang asiman na magtatangkang protektahan ng isang kriminal. Ganito ang klase ng taong si Shugen, lalo na kapag nalaman nito ang tunay na nangyayari sa isla. Nang makita ni Shugen ang bangkay ni Aizen, nagkaroon siya ng isang flashback sa panahon ng kanyang kabataan. Naalala niya ang sinabi noon ni Aizen na kung pipiliin niyang maging isang executioner, tiyak na magiging mabigat at mahirap ang landas na kanyang tatahakin. Tahasa namang sinabi ni Shugen na ang mamamatay tao na pumatay sa kanyang mga magulang ay hindi pa rin nahuhuli, at posibleng siya mismo ang pumugot ng ulo nito balang araw. Dagdag pa niya, ang mga asiman ay sinanay na pugutan ng mga kriminal sa isang hataw lamang, isang prinsipyo na sinang-ayunan ni Aizen. Gayunpaman, tinanong ni Shugen kung bakit hindi na lamang paulit-ulit na atakihin ng mga kriminal upang mas maging masakit ang kamatayan, tulad ng pagsira o pagpurol ng espada. Ngunit agad itong tinanggihan ni Aizen, at sinabing walang saysay ang ganoong ideya dahil haasain lamang niya muli ang blade. Tila nagulat si Shugen sa naging sagot ni Aizen. Mula roon, ipinakita ang walang tigil na pag-eensayo ni Shugen hanggang sa tuluyan siyang tumanda at maging isang ganap na asiman. Balik sa kasalukuyan, napasigaw si Shugen sa harap ng bangkay ni Aizen, hindi matanggap ang kanyang pagkamatay. Lumapit si Isuzu at nagpayo na, kahit mahirap, kailangan nilang magpatuloy. Dinampot ni Shugen ang naputol na espada ni Aizen at sinabi na bigyan nila ito ng nararapat na libing. Inilibing nila si Aizen sa tabing dagat at nag-alay ng dasal bilang paggalang.
Samantala, tila naguguluhan ng babaeng kasalukuyang tumatayong leader ng mga ninja sa mga kilos ng mga asiman, maging kay Jika, dahil hindi niya mabasa ang iniisip nito. Ngunit sa isip ni Jika, simple lamang, gusto nito makauwi na. Ayon naman sa babae, ang isla ay perpektong lugar upang lokohin ang mga asiman at isagawa ang kanilang misyon. Biglang lumitaw ang isang net at nahuli ang ilang ninja, ang may kagagawan ay isang higanteng halimaw. Isang nilalang ang palm ito, nagsabing may mas maraming higanteng halimaw na lilito at iniutos na hulihin ng mga tao ng buhay hanggat maaari. Sinabi ni Jika na pag-usapan na lang nila ang sitwasyon, ngunit tinanggihan ito ng nilalang at iginiit na dapat kausapin ng Tencent tungkol dito. Isang net ang isinugod kay Shugen, ngunit mabilis itong sinira ni na Isuzu at Kiyomaru. Pumorma si Isuzu, huminga ng malalim, at sa isang malakas na atake, nawala ng balanse ang halimaw. Pinagtulungan nila itong patayin, habang si Kiyomaru ay paikat-ikot na winawasiwas ang espada sa katawan ng halimaw. Pinuri ng babae ang kakayahan ni Kiyomaru, at sinabing ipapakita rin nila ang kanilang sariling galing. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatake. Ipinahayag niya na kahit hindi gaano kalakas ang bawat isa sa kanila, hindi nila kayang tapatan ng mga Yamada na mag-isa, ngunit bilang grupo, nagiging malakas ang mga ninja. Kahit ang pinakamahuhusay na hero ay hindi kayang talunin ng napakaraming kalaban, ganito ang estilo ng pakikipaglaban ng mga ninja. Matapos magdasal si Shugen, isang halimaw ang sumugod sa kanya. Sa isang swabe at mabilis na atake, chop-chop niyang pinutol ang katawan nito. Paulit-ulit niyang hinampas ang espada hanggang sa masira ang patalim. Sa kanyang nakakatakot na ekspresyon habang nakatingin sa mga halimaw, mariing sinabi niyang papatayin niya ang lahat ng ito sa sobrang masakit na paraan. Dahil dito, hinarap siya ng nilalang na nagsasalita at sinabi na siya mismo ang papatay sa kanya. Mula sa kamay ng nilalang, lumitaw ang isang nagliliwanag na bilog, ngunit wala itong nagawa. Sa huli, napasawi ang lahat ng halimaw habang ang nilalang na nagsalita ay nakabaon sa buhangin at duguan. Napansin ni Shugen na may limitasyon ang kakayahan nitong mag-regenerate. Bawat hindi pagsagot nito sa kanyang tanong ay dahilan upang puputulin niya ito. Unang tinanong niya ang mga kasamahan nito, nang hindi ito sumagot, hinampes niya ang ulo at mukha ng nilalang. Sinubukan siyang pigilan ni Jika at sinabi na dahil may nabihag silang halimaw, mas mabuting bumalik sa mainland at airport ito. Ngunit mariing tinutulan ni Shugen at sinabi na gusto lamang niyang umuwi. Uminit ang tensyon, ngunit pinigilan sila ni Isuzu. Agad namang humingi ng paumanhin si Shugen sa kanyang asal dahil elder pa rin si Jika. Nakangiti namang sinabi ni Jika na ayos lang yon. Dito mariing sinabi ni Shugen na papatayin nila ang lahat sa isla. Lumapit ang leader ng mga ninja at sinabi kay Shugen na ipasa sa kanila ang pag-torture at pagtatanong sa nahuling nilalang. Sa panig ni Gabamaro, napansin ni Fuchi na ang mist sa paligid ay mga tao particles na pwedeng gamitin para ma-detect ang pagbabago sa isla, ngunit hindi kung sino ang lumapag. Dahil komplikado ang sitwasyon, iminungkahi ni Shien na hatiin ang grupo, isa para hanapin ang elixir, isa para isecure ang escape route. Ayon kay Gabamaro, dadaanan ng escape team ang Horai, kung saan naroroon ang mga Tencent. Iminungkahi ni Yuzuriha na tumakas sa dagat, ngunit sinabi ni Nurugay na may mga halimaw din roon. Natanong ni Gantetsusai kung paano matatalo ang Tencent at ipinaliwanag ni Shien na ang tao ay may attributes na pwedeng gamitin upang pahinain ang kalaban o palakasin ang kasamahan at hindi ito pwedeng takasan ng Tencent. Tinanong ni Yuzuriha kung garantisado ba ito at gaano kaepektibo, kaya iminungkahi niyang kumilos na lang sila ng isa-isa. Sinangayunan nito ni Shien at dahil ang grupong ito ay nagsasama ng hindi sinasadya at walang obligasyon sa isa't isa. Marami ang hindi tiyak sino ang mga dumating at posibleng may iba pang panganib. Sa huli, sinabi ni Shien sa bawat isa na magdesisyon kung sasama sila sa kanya, pumasok sila sa kuweba. Nang pumasok sila, napahinto siya at pinaalala na pag-isipan muna ito ng maigi. Makikita na gusto pa rin nilang magsama, at kahit may iba't ibang dahilan, mas mabuti ang maraming kakampi. Sa huli, sinabi ni Shien na tumakas sila ng magkakasama, at ang magulong sitwasyon ngayon ay ang kanilang pinakamahalaga at huling pagkakataon. Kahit komplikado ang kanilang sitwasyon, kailangan pa rin nilang sundin ang plano, makuha ang elixir of life at makatakas sa isla ng buhay. Naitanong ni Gantetsusai kung paano sila makakatakas at ayon kay Mei, ipinaliwanag ni Fuchi na ang Horai ay isang napakalaking kuta na ginawa upang makumpleto ang elixir at tanggapin ang First Emperor. Ibig sabihin, hindi imposibleng makapasok o makalabas sa isla.
Gayunpaman, napapalibutan ito ng mga halimaw sa dagat na sinanay upang siguraduhing walang makakatakas. Nag-alala si Yuzuriha dahil mas mapanganib pa ito kaysa sa Tencent at naitanong ni Gantetsusai kung may laban ba ang mga taong nasa maliit na bangka. Ayon sa plano, hindi nila kailangang labanan ng Tencent, mabilis nilang kukunin ang elixir habang iniiwasang ma-detect dahil ang tunay nilang goal ay ang makatakas. Dagdag pa ni Fuchi, may mga bangka sa ilalim ng Horai na hindi inaatake ng mga halimaw. Nang tanungin ni Sigiri kung nasaan ang elixir, sinabi ni Mei na posibleng nasa research lab ni Rien. Ngunit bago isagawa ang plano, sinabi ni Shia na kailangan muna nilang maghanda, kaya tinawag niya sina Gabamaru at Yuzuriha upang turuan ang grupo ng stealth techniques. Ang unang lesson ni Yuzuriha ay kung paano pahinain ang tao habang isinasagawa ang substitution technique. Ipinakita niya ito ng mabilis at ipinaliwanag na kapag nagsalita ang gumagamit habang ginagawa ito, agad itong mapuputol. Ayon sa kanya, nagamit na niya ang teknik na ito laban sa isang Tencent, kaya perpekto ito para sa stealth infiltration. Inutusan niya ang lahat na mag-focus at panatilihing kalmado ang kanilang isip. Pinalo niya si Sigiri nang maramdaman niyang magulo ang tao nito at pinaalalahanan siyang manatiling composed kahit anong mangyari. Samantala, nahuli niyang nakatitig ang manyak sa kanyang puwet kaya agad din niya itong hinampes. Ayon kay Gabamaru, ang tao ay gumagana sa isang nakakagulat na pisikal na paraan. Habang nagpapaliwanag siya, napansin ni Sigiri na logical ang kanyang approach, ngunit pabirong sinabi ni Yuzuriha na parang nerd ito. Ipinaliwanag ni Gabamaru na ang unang hakbang ay ang pag-dislocate ng sariling leeg, bagay na agad tinutulan ng grupo. Gayunpaman, iginiit niya na ang hindi kayang gawin ito ang unang mamamatay dahil ito ang paraan ng kanilang training sa kanilang village. Nagpatuloy ang kanilang training sa buong araw sa tulong ni Gabamaru at Yuzuriha upang mas mapabuti ang kanilang stealth techniques. Pagsapit ng hapon, makikitang pagod na ang ilan sa kanila habang ang iba naman ay tila hindi naapektuhan ng training. Naramdaman ni Toma ang pagbabago sa sarili at sinabi kay Gantetsusai na kayanan niya itong tamaan ng mas madali, bagay na ikinainis ni Gantetsusai kaya agad siyang tumayo upang hamanin ito. Samantala, nag-usap sina Gabamaru at Sigiri. Napansin ni Sigiri na noong una ay magkakaiba ang kanilang estado, ngunit ngayon ay iisa na ang kanilang goal. Aminado siyang ayaw na niyang may mamatay sa kanilang grupo, at ganoon din ang nararamdaman ni Gabamaru. Kalaunan, kinausap ni Shia ng grupo at sinabing kailangan na nilang mag-assign base sa kanilang tao, attribute sakaling makaharap nila ang Tencent. Sina Shian at Sigiri ay wood, sina Gabamaru at Gantetsusai ay fire, at mayroon ding water, metal, at earth attributes. Ipinaliwanag niya na ang pag-enhance ng tao ay tinatawag na restoration, habang ang pagpapahina ay paghahadlang. Dagdag pa ni Mei, natatandaan niya ang attributes ng Tencent, si Jufa ay fire, si Taofa ay wood, sina Zujin at Ran ay water, si Guifa ay metal, at sina Mudan at Rien ay earth. Kapag ang iyong tao ay humahadlang sa kalaban, magiging epektibo ang iyong atake, ngunit kung kabaligtaran, mas mabuting umatras at tumakbo. Nag-assign si Shian ng dalawang grupo base sa compatibility, isang grupo para sa escape route at isa para sa pagkuha ng elixir. Speed at stealth ang susi para sa elixir group, bagay na tinutulan ni Yuzuriha, ngunit ayon kay Gabamaru ay wala naman siyang reklamo. Samantala, ang escape group naman ang inatas ang mag-secure ng bangka sa ilalim ng Horai. Ayon kay Gantetsusai, base sa sinabi ni Mei ay gusto na nitong umalis sa isla na agad namang kinumpirma ni Mei. Kaya iminungkahi ni Gantetsusai na mauna na itong umalis kaysa hintayin pa ang elixir group. Ngunit biglang nagsalita si Gabamaru at tinanong si Mei kung yun ba talaga ang gusto niya. Nilapitan niya ito at tinanong kung may nais pa ba itong gawin, lalo na't may kakayahan naman siyang umalis anumang oras. Ipinaliwanag ni Mei na naniniwala siyang mali na ang ginagawa ni Rien dahil marami na itong napapatay. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito pinipigilan ng kanilang Grandmaster kaya nais na niyang umalis dahil nagiging nakakatakot na ang lahat. Gayunpaman, gusto pa rin niyang makita sina Rien at ang Grandmaster kahit isang beses pa upang itanong kung bakit sila nagbago dahil dati ay mababait naman ang mga ito. Sinabi ni Yuzuriha na kahit delikado ang plano, tinanong niya kung ano ang gagawin ni Mei pagkatapos. Sumagot si Mei na aalis siya ng isla at mamumuhay ng normal. Dahil dito, naalala ni Gabamaru ang madalas sabihin ng kanyang asawa tungkol sa pagprotekta sa kanilang normal na buhay. Kaya sinabi niya kay Mei na tutulungan niya itong makita ang mga taong nais niya dahil kung hindi niya ito gagawin ay hindi magsisimula ang kanyang bagong normal na buhay. Nangako rin si Gabamaru na dadalhin siya sa destinasyong nais niyang puntahan. Sa panig naman ni Rien, katatapos lamang ng kanilang sage ritual. Dahil may bago silang kasamahan na si Choubei, nais sanang magpakilala ni Taofa, ngunit pinigilan siya ni Jufa na halatang may galit kay Choubei. Hindi nagtagal ay nagbanggaan ang kanilang init ng ulo, ngunit agad silang pinatigil ni Rien bago pa lumala ang sitwasyon.
Mahigpit niyang sinabihan si Jufa na huwag galawin ang kanyang research subject at inutusan si Chobei na sumama sa kanya. Habang naglalakad, sinabi ni Rien na susuriin niya ng mabuti ang tao ni Chobei. Napansin naman ni Chobei na tila mas lumakas siya ngayon lalo na't nung una niyang nakaharap si Jufa ay wala siyang laban. Ngayon ay ramdam niyang naiiba at mas mapanganib ang lakas ni Rien kumpara sa ibang Tencent kaya napagpasyahan niyang pag-aralan ang kanilang kahinaan. Sa likod ng isang pinto ay naroon ang research lab ni Rien. Pagpasok nila, napanganga si Chobei sa kanyang nakita, ang bangko o ang white tongue flower. Ipinaliwanag ni Rien na ang tan ay tao na na-extract mula sa humans na naging bulaklak at ang bangko ay may kakayahang pinuhin ang malaking dami ng tan ng sabay-sabay. Gayunpaman, mahirap itong i-preserve dahil habang tumatagal ay nauubos din ang tao ng humans. Dahil unti-unti na ring nalalanta ang bangko, nais niyang pag-aralan ang rare tao ni Chobei. Sa isip ni Chobei, napaisip siya kung bakit kailangan nila ng napakaraming tan at kung gagawin din ba nila ito kay Toma. Napansin ni Rien ang kanyang pag-aalala at sinabing huwag siyang mangamba dahil hindi siya papatayin, gagamit lamang siya ng ilang bahagi ng kanyang katawan na hindi naman magiging problema dahil mabilis itong mag-regenerate. Ngumiti si Chobei at sinabing maaari na nilang simulan. Kinagabihan, tahimik at maingat ng kumilos ang grupo ni Gabamaro. Hindi makapaniwala si Gantetsusay na sa gabi nila isasagawa ang plano, ngunit ayon kay Mei, pabor ito dahil sa gabi ay nagsasara ang mga bulaklak at humihina ang tao ng Tencent. Mula sa itaas ng gusali, nagpakawala si Gabamaro ng blue flame bilang senyales upang simulan ang operasyon, kaya agad ding kumilos ang escape group. Ipinaliwanag muli ni Fuchi ang lokasyon ng bawat Tencent habang ibinahagi ni Mei kung saan sila naroroon, sina Jufa at Tao Fa sa Bochu Palace, si Sujin sa Taisoku Palace, si Ran sa Duan Palace, si Gui Fa sa Shuitsu Palace, si Mudan sa Shuten Palace, at ang Elixir naman ay nasa Rentan Palace, ang research lab ni Rien. Gayunpaman, wala si Rien roon tuwing gabi dahil nasa main palace ito. Mahigpit na bili ni Gabamaro na iwasan ang pakikipaglaban sa Tencent upang hindi masira ang kanilang plano. Sa kasalukuyan, ginamit ni Gabamaro ang kanyang tao upang makakita sa dilim at ma-detect ang tan na nagmula sa humans. Dahil sa dami ng bangkay sa research lab, natukoy nila ang pinakamalakas na tao na nagmumula sa Rentan Palace. Tahimik nilang pinahina ang sariling tao upang hindi mapansin at mabilis na pinatay ang mga bantay isa-isa. Pagdating sa isang saradong pinto na walang nararamdamang presensya ng Tencent, maingat itong binuksan ni Gabamaro, ngunit biglang lumitaw si Ran. Inakala ni Ran na si Mei ang may pakana at ibinunyag na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa isang human na nagsabing nararamdaman niya ang tao ng kanyang kapatid kasama ang grupo ni Gabamaro. Ito rin ang dahilan kung bakit isinagawa nila ang ritual at inutusan ni Rien ang mga Tencent na hulihin ang mga humans. Ayon kay Chobei, hayaan lamang nila makapasok ang mga bagong humans na dumating dahil papunta rin naman sila dito at sasabihin na lang niya kapag nandito na sila, kapalit ng isang kondisyong tinanggap naman ni Rien. Habang nag-stretching si Ran, sinabi niyang magiging offerings ang mga ito. Samantala, ang escape group ay nahiwa-hiwalay matapos silang harangin ng mga Tencent na nagsabing sila mismo ang huhuli sa kanila. Alam din ng mga Tencent ang plano ni Gabamaro at tila mawawala na ito ng saysay, kaya napasabi na lamang si Gabamaro ng tapos na. Natanong ni Sigiri kung ano ang gagawin nila sakaling makaharap nila ang Tencent, tatakbo ba sila o lalaban. Ayon kay Gabamaro, kapag nangyari yun ay kailangan nilang isagawa ang plan B, ihanda ang sarili at harapin ang laban ng buong lakas. Dahil sa oras na makasalubong nila ang Tencent, halos imposible na ang makatakas mula sa kanila. Sinabi ni Ran sa kanila na walang silbi ang paglaban laban sa kanya at inutusan si Mei na bumalik sa kanilang panig dahil pinalayas umano siya ni Rien dahil sa pagmamahal. Ibinahagi rin niya na malapit nang makumpleto ang Elixir of Life, isang tan na hindi ginagawang puno ang mga tao. Nagulat si Gabamaro nang malaman na natutunan nila ito sa tulong ng isang human at sa kanilang kumpletong research tungkol sa white tongue flower. Ayon kay Ran, kailangan na lang nilang mag-acquire ng sapat na tan habang sinisimulan na ni Rien ang Hakiji Fukusho ritual. Samantala, sinabi ni Mei na nami-miss niya sila pero naiintindihan na niyang hindi siya katulad ng Tencent. Bumalik siya upang makita sila, magpaalam, at umalis sa isla. Dahil dito, sinabi ni Ran na tapusin na nila ito, nagsisimula na rin ang ritual at kailangan na lang ang mga offerings, kaya naghanda na siya para sa laban. Isang paraan lang ang alam nila Gabamaro para manalo, sirain ang tanda ng Tencent sa pamamagitan ng pagpapahina ng kanilang tao o paggamit ng attribute advantage.
Ipinaliwanag ni Shion na mas malakas ang fire, tao, ni Gabamaro laban kay Greyfan na metal attribute pero mahihirapan siya kay Ran na water attribute, kahit masira ang tonda nito ay hindi pa rin niya ito mapapatay kaya hindi siya mananalo mag-isa. Kaya inutusan ni Gabamaro si Sagiri na isama si Mei papunta sa Elixir Room habang sila ni Yuzuriha ang haharap kay Ran dahil Earth attribute ang kahinaan nito. Pero sinabi ni Mei na ang lugar kung nasaan sila ay hindi ang Rentan Palace o Elixir Room. Biglang umatake si Ran ngunit agad itong naiwasan ni Gabamaro at maging ang mga sumunod na atake ay madali niyang na-dodge. Ipinaliwanag ni Ran na ang lugar ay ang kanyang Duan Palace at siya ang may gawa ng constructions at statues sa isla. Binago niya ang castle layout para i-counter ang kanilang pagpasok at gumawa pa ng Tan Illusion para iliga sila. Pinigilan niya si Mei na kumilos kaya agad sumugod si Gabamaro at sinabihan si Yuzuriha na sundin ang plano. Kahit tuloy-tuloy ang pag-atake ni Gabamaro ay madali itong naiwasan ni Ran at sinabi nitong hindi siya mapapatay. Nakapwesto si Yuzuriha sa likuran ni Ran at naalala ang ideya na lagyan ng tao ang weapons, kaya nilagyan niya ng tao ang kanyang kanay at ibinato, ngunit wala itong epekto kahit mas malakas ang attribute niya. Ipinaliwanag ni Ran na pinanipis at pinagsama-sama niya ang kanyang tao at napansin ni Gabamaro na ang buong katawan nito ay nababalot ng matigas na tao armor. Muling sumugod si Gabamaro para lumaban, ngunit pinigilan ni Ran ang isa niyang paa kaya napilitan siyang makipagpalitan ng atake ng harapan. Nakawala siya at nagpaulan ng mga bato kay Ran pero naibalik lamang ito sa kanya at siya pa ang napuruhan. Napansin ni Yuzuriha na dehado sila, ngunit sinabi ni Gabamaro na huwag mag-alala dahil inaasahan na niya ito at inutusan siyang simulan na ang plano. Habang papalapit si Gabamaro, pinagmamasdan siya ni Ran at napansing walang pagbabago sa kanyang tao, ngunit dahil sa pagiging kampante nito ay bigla na lamang siyang nasapak ni Gabamaro sa mukha. Hawak ni Rien ang ilang talisman na may mga pangalan ng mga taong nagpunta sa isla na kinakailangan para sa ritual. Ipinakita rin ang eksena kung saan ibinigay ni Choubei ang lahat ng pangalan kapalit ng kaligtasan ng kanyang kapatid at handa siyang kumampi sa kanila para sa kanilang kapakanan. Sinabi rin niyang siya mismo ang magre-recruit sa kanyang kapatid at huwag na silang makialam. Sa bawat pangalang isinusulat ni Rien sa talisman na nagiging abo, ibig sabihin ay patay na ang taong iyon. Nang hawakan niya ang talisman ni Shion, sinabi niyang malakas ang mastery nito sa tao, ngunit hindi nito kayang patayin si Zujin dahil sa attribute disadvantage, ganoon din si Nurugay na may water attribute tulad ni Zujin, kahit epektibo ang atake nila, kulang pa ang skill sa tao. Gayunpaman, may nadetect si Rien na matinding galit at ayon sa kanya, ang emosyon ng human ay may malaking epekto sa tao, kaya hindi ito dapat maliitin. Samantala, haharap sila Fuchi at Gantetsusai kina Taofa at Jufa sa Bochu Palace, kahinaan ni Taofa ang metal attribute ni Fuchi, pero kulang pa ang training nila sa tao, habang fire attribute naman ni Jufa ang kahinaan ni Fuchi, kaya kampante silang mapapatay ang dalawa. Nandoon din si Choubei na magre-recruit sa kanyang kapatid at sa huli ay sinabi ni Rien na dapat nilang pagtuunan ng pansin si Gabamaro. Balik sa laban nila Gabamaro, ipinaliwanag niya na ang attributes ay parang direksyon ng agos ng tao. Ang restoration ay daloy na sumusuporta habang ang panghihimasok ang humahadlang dito. Ngunit dahil napakalakas ng agos ng Tencent, hindi sapat ang standard principles laban sa kanila. Ayon kay Gabamaro, may tatlong paraan para makalaban, pansamantalang magpakita ng mas maraming tao, pahinain ang tao, para makaiwas sa atake, o sabayan ang agos ng kalaban at ibalik ito sa kanila. Natutunan niya ang mga ito sa training nila, ang pagpapahina ng tao mula kay Yuzuriha, control mula kay Shion, at ang pagsabay sa agos sa pamamagitan ng pagsasama ng katahimikan at matinding damdamin, pati na ang pagtuon sa gitnang landas na itinuro ni Sagiri para makaiwas sa mga atake. Dahil sa pinagsama-samang kaalamang ito, nagawa niyang mapuruhan si Ran, ngunit agad din itong nag-regenerate at pinuri pa siya, tinawag itong talento. Mariing sinabi ni Gabamaro na hindi ito talento kundi huling alas na desperado niyang ginawa gamit ang kaalamang nakuha sa mga nagsakripisyo. Samantala, nakawala na si Mei sa pagkakatrap at sinabi ni Sagiri na aalis na sila para kunin ang elixir. Sinubukan silang pigilan ni Ran ngunit hinarang muli ni Gabamaro. Nang isipin ni Ran na gagamit muli si Gabamaro ng tao, pinahina niya ito at sa sandaling iyon ay umatake si Yuzuriha at hinati ang katawan ni Ran. Muli sanang aatake si Yuzuriha pero pinigilan siya ni Gabamaro at mula sa naputol na katawan ni Ran ay tumubo ang tila mga bulaklak bago ito mag-transform sa isang halimaw. Nagpakawala ng malakas na suntok ang halimaw na si Ran at sinundan ito ng sunod-sunod na pag-atake, dahilan para mapatalsik si Gabamaro palabas ng palas. Samantala, si Yuzuriha ay nagdurugo sa tiyan dahil sa nakabaon na bato.
Sa isang iglap, tinuhad ni Ran si Gabamaro, hinawakan ng ulo nito, at marahas na ibinalibag sa lupa. Lumapit din si Ran kay Yuzuriha, ngunit tinamaan ito ng batong ibinato ni Gabamaro na kahit nanghihina ay patuloy pa ring lumalaban. Ginamit ni Yuzuriha ang kanyang weapon para iligtas si Gabamaro at tumakas sila, ngunit naabutan pa rin sila ni Ran at agad na umatake. Nagawa itong harangin ni Gabamaro, pero dahil sa sobrang lakas ni Ran ay muli siyang napuruhan at tinapon palayo. Sa kanyang huling lakas, naalala ni Gabamaro ang sariling pangako, wala siyang balak mamatay, ang kanyang layunin ay makauwi ng buhay, mabuhay, at muling makita ang kanyang asawa. Biglang napahinto si Sigiri sa pagtakbo at napalingon, halatang nag-aalala kina Gabamaro at sa iba nilang kasamahan. Sandali man siyang nagduda, nagpatuloy pa rin siya dahil may tiwala siyang kakayanin nila ang laban. Sa muling pagkikita ng magkapatid, inaya ni Choubei si Toma na pumanig sa kanila. May kasunduan na raw siya, at kapag sumama sila, gagawin silang immortal. Hindi makapaniwala si Toma, at napansin ni Fuchi ang panginginig ng kamay nito. Si Gantetsusai naman ay hinikayat si Toma na sumama dahil kapatid niya ito. Nag-aalala si Fuchi na magiging dehado sila, pero natawa lang si Gantetsusai at sinabing walang magbabago kahit sumali ang mahinang nilalang. Sa huli, pumayag si Fuchi at nagpaalam kay Toma. Lumapit si Toma kay Choubei at ngumiti ng nakakakilabot, senyales ng kanilang plano. Sa isang iglap, inatake nila sina Taofa at Jufa. Nagpalitan sila ng pwesto, hiniwan ni Toma si Jufa habang pinugutan naman ito ni Choubei. Pagkatapos, tinali ni Toma ang buhok ni Choubei at ibinunyag na nahalata niyang nagsinungaling ito kanina. Pinitik ni Choubei ang ilong ni Toma at pinuring gumaling na ito sa pakikipaglaban, sabay pasalamat kina Gantetsusai sa pag-aalaga rito, kahit tila mas delikado pa raw kalabanin ang magkapatid. Biglang bumangon si Taofa habang nagre-regenerate ang ulo nito. Galit na galit si Jufa sa pagtataksil ni Choubei at sinabing pagbabayaran nila ito. Hindi natinag si Choubei at ipinagyabang na bandit silang magkapatid, magsisinungaling at magnanakaw kung kinakailangan. Naalala ni Jufa ang una nilang laban at sinabing pareho lang ang resulta, pero nagulat ito nang makaiwas ang dalawa. Pinagtulungan nila si Jufa sa mabilis at sabayang galaw, at sa isang iglap ay naputol ni Toma ang ulo nito. Kahit pugot, gumamit pa rin si Jufa ng tao at umatake gamit ang Senjutsu, Tin Splitter. Nailigtas ni Choubei si Toma at pinuri ang moves nito, pero agad silang naging seryoso nang muling mag-regenerate si Jufa. Habang tumatagal, mas bumibilis ang kilos ng magkapatid, parang iisang katawan ang gumagalaw. Nagulat si Jufa nang mamaster ni Choubei ang tao at madetect ito, habang kapansin-pansin din ang paglakas ni Toma na naging dahilan para mahiwa ang mukha nito. Dahil sa sobrang galit, binalewala na ni Jufa ang ritual at mariing ipinahayag na papatayin niya ang magkapatid. Nanlaki ang mga mata ng matandang menyok nang makita ang katawan ni Taofa. Halos mawala siya sa sarili habang lantaran niyang pinupuri ang puwet at dibdib nito na sinang-ayunan pa ni Fuchi. Ayon pa sa matanda, sa kakayahan nitong regeneration at superhuman figure, si Taofa raw ang perpektong larawan ng isang kamanghamanghang pantas. Nagpasalamat si Taofa, pero sa isang iglap ay mabilis siyang lumapit, pinalaki ang kanyang braso at sinuntok ang menyok. Nagbuff din ang kanyang paa at sinipa ito ng malakas. Napanganga si Fuchi sa nasaksihan. Ngumiti si Taofa at tinawag siyang cute, saka inaya kung gusto ba niyang subukan ang Bochu Jutsu sa kanya, kahit gagawin pa rin daw niya itong tan. Hindi nagpatinag si Fuchi at mabilis na pinutol ang kamay ni Taofa, sabay tanggi sa alok nito. Aniya, ang tanging interes niya ay kung ano ang nasa loob ng katawan nito. Tinawag siyang manyak ni Taofa, pero pumayag itong ipakita kung talagang gusto niya. Muling bumangon si Gantetsusai at sinabing sisikat siya kapag napatay niya si Taofa dahil isa itong ideal na babae. Biglang lumitaw ang mga muscle ni Taofa at ginamit iyon upang salagin ang mga espada ng dalawa. Kahit tuloy-tuloy ang pag-atake ni Fuchi at Gantetsusai, madali niya itong naiiwasan. Sa isang punto, muntik nang matamaan ni Gantetsusai si Fuchi, pero mabilis itong nakaiwas at sa swabeng pag-ikot sa sahig ay naputol niya ang mga paa ni Taofa. Susundan sana iyon ng isa pang atake, ngunit nagpakawala si Taofa ng tao, at sa invisible force nito ay napatalsik ang dalawa. Agad na napagtanto ni Fuchi na ang di nakikitang ataking iyon ang tinatawag na tao. Habang inoobserbahan nila si Taofa, sinabi ni Fuchi na para matalo ang isang Tencent, kailangan nilang sirain ang tanden nito sa pamamagitan ng paghadlang sa tao. Ngunit may malaking problema, hindi tulad ng iba, hindi nila kayang gumamit o makadetect ng tao. Ipinahayag ni Taofa na oras na para sa Hakiji Fukusho ritual, at silang dalawa ang magsisilbing offerings.
Isang flashback ang ipinakita kung saan tinuturuan ni Xian sina Fuchi kung paano gamitin at maramdaman ang tao dahil siguradong iikot dito ang laban. Sinubukan silang gabayan ni Xian pero hindi pa rin nila masense ang tao na inilalabas niya. Dahil dito, nag-aalala si Fuchi paano nila mabablock ang isang invisible force kung hindi nila ito nakikita o nararamdaman. Alam niyang wood attribute ang kalaban nila at bilang metal attribute ay may advantage siya. Ngunit dahil hindi pa niya kontrolado ang sarili niyang tao, hindi rin iyon magiging epektibo. Naiinis namang sinabi ni Gantetsusai na huwag nang banggitin ang tao sa harap niya dahil napakahirap nitong aralin. Hindi na siya nagdalawang isip at sumugod kay Tao Fa. Habang nakikipaglaban, ipinaliwanag ni Tao Fa na mahalaga ang tao dahil kaya nitong basahin ang galaw ng kalaban. Bigla na lang tila nabatukan si Gantetsusai ng Invisible Force, sinundan pa ng sunod-sunod na atake gamit ang tao. Inaasar pa siya ni Tao Fa na sumuko na dahil gagawin din naman siyang tan. Ngunit iginiit ni Gantetsusai na hindi pa sila tapos at kung tutuusin, libo-libong taon na nilang pinapahirapan ang mga tao. Dahil sa sinabi niyang iyon, naging seryoso si Tao Fa at naglabas ng mas maraming tao, sabay pinatalsik at pinadugo ang dalawa. Sa kabila ng sugat, bumangon si Fuchi at natawa, hindi dahil baliw siya, kundi dahil namangha siya sa lakas ng tao. Kita sa mukha niya ang excitement na pag-aralan ito. Nagulat si Tao Fa sa biglang pagbabago ng ekspresyon nito. Maya-maya, bumangon din si Gantetsusai, tila mas ganado pa. Napangiti na lang si Tao Fa at sinabing baka sira na ang ulo ng mga ito. Muling sumiklab ang laban. Nagpakawala ulit siya ng atake, pero sa pagkakataong ito, nagawa na itong makita ni Gantetsusai at nakaiwas siya. Ikinagulat ito ni Tao Fa at sa isang mabilis na galaw, nagawa ni Gantetsusai na tamaan siya. Sa sandaling iyon, tila naintindihan na ni Gantetsusai ang tao. Ngunit hindi pa tapos ang laban, agad din siyang tinamaan muli ng isa pang atake mula kay Tao Fa. Isang flashback ang ipinakita kung saan sinabi ni Xian na nahihirapan si Gantetsusai kontrolin ang kanyang tao dahil makitid ang isip nito, hindi siya naniniwala sa mga bagay na hindi niya nakikita. Sinubukan pa nga ni Nurugay na kumbinsihin silang seryosohin ang training pero tila wala talagang interes ang dalawa noon. Balik sa kasalukuyan, tatapusin na sana ni Tao Fa si Gantetsusai nang biglang sumugod si Fuchi para iligtas ito. Siya muna ang humarap kay Tao Fa. Gumamit siya ng tela upang makita ang galaw ng paparating na tao at nagawa niya itong maiwasan. Sinabihan niya si Gantetsusai na manood muna at pag-aralan ang tao dahil kung maiintindihan niya ito, may pag-asa silang makaganti. Habang nakikipaglaban si Fuchi, napansin ni Tao Fa na hirap ito sa close combat. Kaya habang sinasakal siya, inatake niya ito gamit ang tao. Kitang-kita ang pinsalang tinamo ni Fuchi pero tumayo pa rin siya. Napagtanto ni Tao Fa na sinasadya niyang magpakatama para maobserbahan ni Gantetsusai ang tao. Inasar pa niya si Fuchi na napakabuti naman ito sa kaibigan ngunit agad itong tumutol, hindi raw sila magkaibigan. Hindi man sila magkaibigan, naniniwala si Fuchi na may pagkakahalintulad sila. Marunong siyang mag-alaga tulad ng ginawa niya kay Toma. Sa pakikisalamuha niya sa mga kriminal, natutunan niyang tao pa rin ang mga ito at ang pag-unawa sa kanila ay nagbubunga ng simpatiya. Sa maikli ngunit matinding panahong iyon, ibinahagi nila ang nasa puso nila. Sa huli, sinabi ni Fuchi na ang gusto lang niya ay makauwi silang lahat ng buhay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gantetsusai na nasa tunay na panganib si Fuchi. Naalala niya ang sinabi ni Xian, isantabi mo ang realidad at hayaang manaig ang iyong mga pandama. Sa isang hindi inaasahang desisyon, tinanggal ni Gantetsusai ang isa niyang mata. Habang dumadaloy ang dugo at tuluyang lumabo ang kanyang paningin, wala na siyang nakikita, pero mas malinaw niyang nararamdaman ang tao. Mabilis niyang sinagip si Fuchi at madali na niyang naiiwasan ang mga invisible attack ni Tao Fa. Pinuri siya ni Fuchi, ngunit nang mapansing wala na ang isang mata nito, napanganga siya sa gulat. Samantalang si Gantetsusai ay tila mas lalo pang nasasabik sa lakas na nararamdaman niya. Habang umiinit ang laban at ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan, sumigaw siya, nagsisimula pa lang daw maging interesante ang lahat. Makikitang nagsasanay ang binatang mandirigma na si Gantetsusai. Pangarap niya na sa mundong walang gera, sakupin ang mundo gamit ang espada. Kaya todo ensayo siya para maging pinakamabilis, pinakamagaling, at pinakamalakas na swordsman. Iisa lang ang hangarin niya, talunin ang lahat ng malalakas na warrior at iukit ang kanyang pangalan sa kasaysayan. Ngunit nagtataka siya kung paano naging mas malakas sa kanya ang isang matanda. Sagot ng matanda, dahil iyon sa pagiging greedy niya.
Gusto niyang makuha ang lahat habang bata pa, maging thicker, harder, hotter, at faster, kaya nawawala siya sa focus. Payo ng matanda, okay lang iyon habang bata, pero habang tumatanda dapat maghinay-hinay. Iwan ang kayang bitawan at tingnan kung ano ang matitira dahil doon makikita ang tunay na kailangan. Huwag kang magpalawak, magpalalim ka. Sa kabila ng lahat ng iyon, sinabi ni Gantetsusay na wala siyang maintindihan sa mga sinabi ng matanda. Ayon sa kasalukuyang Gantetsusay, inamin niya na noon ay hindi niya maintindihan ang mga sinasabi sa kanya ng kanyang master. Noon, halos lahat ng pinuno sa iba't ibang lugar ay hinahamon at kinakalaban niya, dala ng matinding ambisyon at pagnanais na patunayan ng sarili. Pero ngayon, saka lang niya tunay na naunawaan ang mga salita ng kanyang guro, habang mas marami kang naiipon, mas lalong nagiging mahirap makita ang iyong tunay na sarili. Balik sa kasalukuyang labanan, halos madali na lang para kay Gantetsusay na iwasan ang mga atake ni Tao Fa. Nakalapit siya agad at nagawa pa niyang mahiwa ang katawan nito. Pero sa kabila ng sugat, namanghalang si Tao Fa at tumatawang sinabing hindi pa rin siya kayang patayin ni Gantetsusay. Mariing sagot ni Gantetsusay, kung ganoon ay hihiwain niya ito habang buhay, ng paulit-ulit. Muling natawa si Tao Fa at tinawag pa iyong, napaka-romantic. Napansin ni Fuchi ang determinasyon ni Gantetsusay, pero alam niyang kapag nagpatuloy ito, sila rin ang matatalo. Kahit nakikita na ni Gantetsusay ang tao ng kalaban, hindi niya ito mapapatay dahil hindi kahinaan ni Tao Fa ang attribute niya. Wood attribute si Tao Fa, habang metal attribute naman si Fuchi, siya sana ang may kakayahang pumatay rito. Ang problema, hindi siya marunong gumamit ng tao. At kung magtatagal pa ang laban, mauubusan ng dugo si Gantetsusay. Biglang naalala ni Fuchi ang sinabi noon ni Gabamaro, ang pagpapanumbalik ay isang daloy na sumusuporta sa iyo, at ang hadlang ang siyang pumipigil dito. Dahil dito, agad niyang niyakap si Tao Fa. Napasigaw si Gantetsusay at sinabihang lumayo si Fuchi, pero ipinaliwanag nitong kung aatake siya habang hinaharangan niya ang daloy ng Tonden ni Tao Fa, mapipigilan ang pagre-regenerate nito. Agad niyang inutusan si Gantetsusay na paslangin na ito. Kumilos si Gantetsusay, ngunit alam niyang sa sitwasyon ng kanyang paningin ngayon, imposibleng hindi madamay si Fuchi. Sa sandaling iyon, naalala niya ang payo ng kanyang master. Pumikit siya, at sa isang suabe at malinis na hampas ng espada, nahati niya ang katawan ni Tao Fa nang hindi man lang nadadamay si Fuchi. Agad na naramdaman ni Jufa ang sinapit ni Tao Fa. Makikitang problemado ang magkapatid laban kay Jufa dahil alam nilang kung walang magiging hindrance, hindi matatapos ang labanan. Dahil dito, nagdesisyon si Choubei na gamitin na ang alas niya, ngunit agad siyang pinigilan ni Toma at sinabing silang dalawa ang papatay sa kalaban. Ilang sandali pa, mula sa itaas ay biglang lumitaw ang kamay ni Tao Fa. Umiiyak ito at humihingi ng tulong kay Jufa. Sa harap ni Fuchi at Gantetsusay, tuluyang nag-transform si Tao Fa, at ang anyo niya ay naging tila isang napakalaking puno. Hinawakan ni Jufa ang kamay ni Tao Fa. Humingi ito ng paumanhin dahil iniwan niya siya, at sinabing silang dalawa ay iisa. Habang magkayakap, mariing idineklara ni Jufa na papatayin nila ang lahat, magkasama. Isang flashback ang ipinakita, mula pa noong sanggol sina Tao Fa at Jufa, magkasama na sila. Doon sinabi ni Rien na silang dalawa ay iisa, at bagamat pamilya sila, espesyal ang kanilang pagkakalikha. Dahil bata pa, hindi pa yun lubos na naiintindihan ni Jufa. Habang pinagmamasdan nila ang mga Soshan at Doshi, makikitang seryoso ang iba sa pag-aaral at hindi natatakot. Si Tao Fa lamang ang takot sa Soshan, samantalang si Jufa ay walang interes sa pag-aaral. Wala ring pakialam ang iba kahit masaktan ng isa't isa dahil hindi naman sila tunay na namamatay. Ngunit iba si Jufa, hindi niya kayang makita si Tao Fa na nasasaktan. May eksena ring kasama nila si Mei kung saan sinabi nito kay Jufa na ganoon siya dahil mayroon siyang taong pinapahalagahan. Inamin din ni Jufa na si Rien ang unang nagbago sa kanila. Ipinakita ni Rien ang mga Hoko at inutusan silang gamitin ang mga ito upang punan ang nawalang tao. Pagkatapos, sinabi nitong oras na para simulan ang kanilang proper training, yon ang tunay na dahilan kung bakit sila nilikha. Hinawakan ni Rien ang ulo ni Jufa, at sa ilang sandali ay tumanda ito at naging binata. Doon niya sinabi sa dalawa na pag-aaralan nila ang Bochu Jutsu. Ayon kay Jufa, yon ang simula ng pagkawala ng kabaitan ni Rien. Habang isinasagawa nila ang Bochu Jutsu, inamin ni Tao Fa na ayaw niyang gamitin ang mga Hoko, at ganoon din si Jufa. Kaya kahit hindi sapat, iminungkahi ni Jufa na prutas na lang ang gamitin nila upang maibalik ang kanilang tao. Lumipas ang mga taon at biglang naglaho si Mei sa kastilyo, hindi alam ni Jufa kung bakit. Ngunit tila walang pakialam ang iba, at mas lalo pang naging brutal ang kanilang training.
Sa tuwing makikita ni Jufa ang takot sa mukha ni Taofa, nangangako siyang poprotektahan niya ang ngiti nito. 100 taon ang lumipas, namatay na ang mga hayop na dinala nila mula sa mainland, pero tuloy pa rin ang pagsasanay. 100 taon ang nagdaan, nawasak na ang village ng Hoko, ngunit hindi pa rin sila tumigil. Sa gitna ng lahat, naiinis na si Jufa. Hanggang kailan sila magpapatuloy? Hindi ba't mauubos din ang Hoko? Ano ba talaga ang plano ni Rien at ng kanilang master? Sumagot si Ran na marahil ay may mas malalim silang layunin. May isa ring nagsabi na maaari silang kumuha ng tao mula sa labas, mula sa mga humans. Dagdag ni Mudan, kung hindi nila iyon gagawin, mauubusan sila ng tao at mamamatay dahil hindi naman sila tunay na immortal at hindi nila maaabot ang perpektong immortality kahit gaano pa sila mag-training. Sa puntong iyon, nagalit si Jufa. Ibig bang sabihin, walang saysay ang lahat ng pinagdaanan nila ni Taofa? Nang hanapin niya si Taofa, nakita niyang tinatabunan nito ng mga bulaklak ang isang bangkay sa loob ng bangka. Sinabi ni Taofa na maa-attract nito ang mga humans mula sa labas. Dagdag ni Mudan, kapag ilang beses nilang inulit ito, magtataka ang mga tao kung saan nanggagaling ang mga bangkay at maaaring pumunta roon para mag-imbestiga. Tahimik na tinanong ni Jufa kung ayos lang ba yun kay Taofa. Paglingon nito, halatang pilit ang kanyang ngiti habang sumasang-ayon sa plano. Napansin ni Jufa ang nanginginig nitong kamay, kaya agad niya itong hinawakan at niyakap. Alam niyang hindi ito madali para kay Taofa, dahil para rito, ang mga humans ay parang Hoko rin. Tuluyang napaiyak si Taofa. Ngunit sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang pagpapadala nila ng mga bangkay sa mga humans. Balik sa kasalukuyan, nag-transform sina Taofa at Jufa at nagsanib sa iisang katawan, isang halimaw na may pakpak at lumilipad sa ere. Habang napapatulala sina Choubei at Fuchi, bigla itong sumigaw ng malakas. Agad ibinato ni Choubei ang kanyang espada, ngunit madaling naiwasan iyon ng halimaw. Sinira nito ang kisame at lumabas. Nagtaka si Gantetsusai kung paano ito nakakalipad sa kabila ng kakaibang structure ng mga pakpak nito. Lalapitan sana ni Gantetsusai ang halimaw, ngunit pinigilan siya ni Fuchi at sinabing kailangan muna niyang gamutin ang sugat nito. Tumanggi si Gantetsusai, wala na raw silang oras. Makalipas ang ilang sandali, nagpaulan ng halimaw ng tila mga spores. Habang sinusubukang depensahan ni Fuchi ang sarili, napansin niyang may dome eye kit sa batok ni Gantetsusai. Bigla itong tila nabaliw at humalakhak ng malakas. Nang alisin ni Fuchi ang spore, agad din itong tumigil. Dahil dito, sumilong muna sila upang makaiwas sa mga bumabagsak na spores. Sa gitna ng kaguluhan, nagdesisyon si Choubei na gamitin ang bago niyang kapangyarihan. Nag-transform siya hanggang sa limit lang na kaya niyang kontrolin at sinalakay ang halimaw. Dahil naapektuhan nito, nakumpirma niyang epektibo ang kanyang metal attribute laban sa wood attribute ni Taofa. Ngunit agad nag-counter-attack ang halimaw. Tinamaan si Choubei, binalibag sa mga pader, at ibinato ng napakalakas hanggang sa bumalik siya sa kanyang human form. Inasar pa siya ni Gantetsusai, at muntik nang uminit ang sitwasyon sa pagitan nila. Mabuti na lang at inawat sila ni Fuchi at sinabing kailangan nilang magtulungan kung gusto nilang patayin ang halimaw. Hindi agad iyon matanggap ng dalawa at nagpatuloy pa sa asaran hanggang sa biglang umatake muli ang halimaw na nagawa naman nilang harangin. Muling nagsalita si Fuchi, ang tunay nilang kalaban ay ang halimaw. Kung gusto nilang magpatayan, gawin na lang nila iyon pagkatapos. Sa wakas, nagkasundo rin sina Gantetsusai at Choubei at mariing sinabi, gawin na natin ito at patayin ang halimaw. Sinabihan ni Tome sina Gantetsusai na suportahan ang kanyang kuya, pero tinutulan ito ni Gantetsusai at sinabing mas mabuti pang pugutan niya ng ulo ang kalaban. Sinabi naman ni Fuchi na hindi nila mapapatay ang Tencent sa ganoong paraan. Habang nagdidiskusyon ng tatlo, biglang naghanda ng umatake ang halimaw, pero mabilis itong nasalag ni Choubei gamit ang kanyang kapangyarihan. Nagpatuloy sa pag-atake ang halimaw na parabang nagpapakawala ng mga bala sa kanila, kaya napilitan si Choubei na puro depensa na lang. Nag-aalala rin siya dahil alam niyang hindi niya kayang harangan ang tentacles at spores ng kalaban. Napansin din niya na lalo pang lumalakas ang kapangyarihan nito simula nang magsanib sila. Alam niyang hindi kayang gumamit ng tao ni Fuchi at Gantetsusai, at ang attribute ni Toma ay hindi rin kahinaan ng halimaw. Pero alam ni Choubei na siya ang kahinaan ni Taofa, at tila may binabalak siyang plano laban naman kay Jufa. Isang flashback ang ipinakita kung saan sinabi ni Rien kay Choubei na ang water, tao, at ang mga bagay na may taglay nito, tulad ng chestnuts, soybeans, kidneys, at bladders, ay maaaring tipunin at paalsahin upang makagawa ng tao-infused spirits.
Kapag isinulat mo ang pangalan ng isang tao sa perfume talisman, ang tao rich nito ay magre-resonate at makikita mo ang kasalukuyang kalagayan ng human na iyon. Sinabi rin ni Rian kay Choubei na ang kinabukasan ng kanyang kapatid ay may masamang pahiwatig. Dahil dito, mariing sinabi ni Choubei na mag-isa niyang haharapin ang halimaw dahil yun naman ang palagi niyang ginagawa. Muling nagpakawala ng tentacles ang kalaban pero agad itong napansin ni Toma kaya nagawa niya itong hiwain. Agad namang kumilos sina Toma at Fuchi, naghawak kamay sila at tumakbo papalapit sa halimaw na tila may plano silang dalawa. Sinubukang umatake ni Fuchi at naramdaman naman ng halimaw ang kanyang atake. Ipinaliwanag ni Fuchi na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanyang metal attribute gamit ang earth attribute, magagamit nila ito laban kay Tao Fa. Ngunit nang muli sana silang aatake, biglang kumilos si Gantetsusai at tumalon upang umatake rin. Hindi nga lang niya naabot ang halimaw kaya nahulog siya sa tubig. Pagkahulog niya ay agad siyang sinabihan ni Fuchi na lalong babuka ang kanyang sugat kapag nabasa ito. Habang nagtatalo ang tatlo, ngayon lang napansin ni Choubei na nakikipagtalo na si Toma. Dati kasi, ginagaya lang siya nito, pero ngayon ay tila nagbago na ito. Isang nakakakilabot na galaw ang ginawa ng halimaw kung saan tila nabaligtad ang loob at labas ng katawan nito, at mula sa pag-atake ay bigla itong lumipat sa pagdepensa. Ginawa niya ito upang maghilang na sugatan nitong bahagi. Dahil dito, sinabi ni Choubei na kailangan nilang sabay na atakehin ang tandem ni Jufa at Tao Fa. Inutusan niya si Gantetsusai na makipagtulungan sa kanya para patayin si Jufa habang sina Toma at Fuchi naman ang haharap kay Tao Fa. Agad itong sinang-ayunan ni Toma at tinanong kung ano ang plano. Pero bigla na lang hinampes ni Choubei ang ulo ni Toma ng paulit-ulit sabay nakangiting sinabi na nasa kanya na ang lahat ng desisyon. Sa kabilang banda, tila ayaw ni Gantetsusai na makipagtulungan kay Choubei. Ngunit nang sabihin ni Choubei na inaasahan niya ang kanyang tulong at hindi gagana ang plano kung wala ang skill ng taong tulad niya, natuwa si Gantetsusai sa narinig at pumayag na rin itong tumulong. Sumigaw ang halimaw, hudyat ng simula ng labanan, at agad itong umatake. Kumilos si Gantetsusai at sinalag ang mga tentacles, ngunit dahil sa bilis at lakas ng kalaban ay isa-isa silang napigilan at napatalsik. Napansin ni Fuchi na kaya nitong mag-react sa kanilang apat ng sabay-sabay. Biglang sinabi ni Gantetsusai kina Fuchi at Toma na suportahan siya dahil gagawa siya ng butas para sa kanila. Agad silang kumilos, ngunit hindi inaasahan ni Gantetsusai ang ilang pag-atake ng halimaw kaya natusok ang kanyang katawan. Hindi niya ito ininda at sinabihan silang magpatuloy lang. Alam ni Fuchi na nagpapanggap lang itong hindi nasasaktan at ramdam niyang malala ang pinsala nito. Habang pinagmamasdan niya si Gantetsusai, biglang umatake ang spores mula sa likuran. Napansin ito ni Toma, kaya agad niyang pinrotektahan si Fuchi. Pilit siyang tumayo at sinabihan si Fuchi na mag-ingat dahil ang kanyang tao ang susi sa kanilang plano. Biglang nagpakawala si Gantetsusai ng malakas na atake gamit ang kanyang espada, ang Gate Cleaver Strike, na hinati sa dalawa ang dambuhalang halimaw. Agad sinabi ni Choubei na huwag nilang sayangin ang pagkakataon. Nang makita ni Toma ang lokasyon ng tao ni Tao Fa, agad niya itong sinabi kay Fuchi. Sabay na umatake si Fuchi kay Tao Fa at si Choubei kay Jufa at nataman nila ang kahinaan ng kalaban. Habang tinitingnan ni Fuchi ang sugatang Tao Fa na tinatawag pa rin si Jufa, niyakap niya ito at sinabing tama na. Si Jufa naman ay nakabangon pa, ngunit agad siyang sinalakay ni Choubei. Para tuluyang mapatay ang Tencent, kailangan nilang pigilan ang regeneration matapos sirain ang kanilang tandem. Nang maglaho si Tao Fa, naging parang isang prutas ang kanyang katawan. Si Choubei naman ay sinaksak ang sarili niyang tiyan at inilabas ang Tao-infused spirits na palihim niyang kinuha kay Rien na balak sana niyang gamitin laban kay Gabamaro. Nang ihagis niya ito kay Jufa, ramdam agad nito ang matinding sakit at napigilan ang kanyang regeneration. Lumapit si Gantetsusai at tuluyan ng tinapos si Jufa. Habang nakatitig sa bangkay, naalala ni Gantetsusai ang sinabi ni Tao Fa na hindi ito masaya para sa akin. Bilang respeto, itinabi niya ang prutas sa bulaklak at sinabing kahit papaano ay natuwa siya. Sa huling sandali ni Jufa, humingi siya ng tawad kay Tao Fa dahil hindi niya ito naprotektahan. Ipinakita rin ang alaala kung saan nagyayakapan silang dalawa at sinabi ni Tao Fa na masaya siya dahil si Jufa ang kasama niya. Dito na natapos ang kalbaryo ng grupo ni Fuchi at nagtagumpay sila laban sa Tencent. Ilang sandali ang lumipas. Sinabi ni Guifa kina Sigiri at Mei na wala siyang intensyon na kalabanin sila, ang utos lang sa kanya ay bantayan ang lugar. Pero kung pipilitin nilang lumaban, wala siyang magagawa kundi harapin sila. Sigurado si Mei na Rentan Palace ang napuntahan nila, ngunit wala roon si Rien. Ipinaliwanag ni Guifa na umalis si Rien at iniwan siyang magbantay.
Nagtaka si Sigiri kung ano ang tinutukoy nito kaya sinubukan niya itong tingnan pero iniiwas ni Guifa ang tingin. Kaya nasabi ni May na sobrang mahiyain nito. Ipinaliwanag din ni May na ang bagay sa tabi nito ay ang Right of Clarity, isang lalagyan ng tao na ginagamit bilang catalysta upang makita ang kapalaran at swerte, habang ang talisman naman ang tumutukoy sa target. Dahil dito, napagtanto ni Sigiri na kapag sinira nila ito ay hindi na mababasa ang susunod nilang galaw. Pero nang maghanda siyang umatake, bigla siyang pinigilan ni Guifa at tila pinabigat ng gravity ang kanyang katawan hanggang sa mapadapa siya sa lupa. Pilit itong nilabanan ni Sigiri, kaya namangha si Guifa dahil nakakagalaw pa rin siya. Ibinaba ni Sigiri ang kanyang espada at sinabi na wala siyang balak makipaglaban. Humingi rin siya ng paumanhin sa paglusob nila sa isla at sa lahat ng nangyari. Ngunit sinabi niyang may mga nasaksihan siyang bagay na nagpakulo ng kanyang dugo lalo na nang malaman niyang sila ang umaakit sa mga humans upang pumunta sa isla. Kaya sinabi niya kay Guifa na huwag nitong isipin na palalagpasin iyon ng mga human. Dagdag pa niya, narito siya upang pigilan ang patayan dahil wala nang saysay ang patuloy na pagpatay sa isa't isa. Hiniling din niya na hayaan silang makaalis ng isla. Naramdaman ni Guifa ang pag-angat ng tao ni Sigiri, kaya tinihil niya ang gravity na ipinapataw dito. Pumayag din siyang paalisin sila dahil ang utos lang naman sa kanya ay protektahan ang lugar. Ngunit ayon sa kanya, wala na ring saysay na bumalik pa sila sa wakoko ng buhay. Upang sagutin ang tanong ni May kung nasaan si Rien, ipinakita ito ni Guifa gamit ang isang tao illusion. Biglang dumilim ang paligid at ipinaliwanag niyang nasa ilalim ng main palace si Rien. Doon sila naghahanda ng barko kasama ang mga doshi upang gawing tan ang lahat ng human sa Wakoko. Nang tanungin ni Sigiri kung paano ito gagawin, ipinaliwanag ni Guifa na ilalagay nila sa barko ang mga butterflies mula sa isla bilang simula. Kapag nakarating ang barko sa Wakoko, kakalat ang mga ito. Sa ipinakitang ilusyon, sinipsip ng isang butterfly ang dugo ni Sigiri, at isang bata ang unti-unting naging parang bulaklak. Dahil sa dami ng butterflies na pakakawalan nila, magiging white tongue of flowers ang mga tao sa Wakoko. Sa huli, magiging bangko sila, ang God Beast, ang perpektong tan na inaasam ni Rien. Pagkatapos niyang pumalakpak bumalik sa normal ang paligid, ngunit ramdam ni Sigiri ang nangyari na para bang totoong naganap. Mariing sinabi ni Guifa na walang saysay pang umuwi dahil sa huli ay magiging bulaklak din naman sila. Determinadong tinanong ni Sigiri kung bakit nila kailangang gawin ito. Sandaling nag-isip si Guifa at tinanong siya kung sa tingin ba niya ay magkakaintindihan sila kung pag-uusapan nila ang dahilan. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ang pangunahing ingredient para sa elixir. Tinutulan ito ni May dahil ayon sa research ng kanyang Grandmaster tungkol sa Emperor at humans, mali ang paggamit sa mga human. Ngunit sinabi ni Guifa na iba na ang sitwasyon ngayon. Ilang beses na nilang sinubukang ikalat ang Chomp at 100 years ago nang dumating ang mga unang outsiders sa isla, doon nila napagtanto kung gaano kahanga-hanga ang mga human. Ang quality ng kanilang tao ay higit pa sa inaasahan, mas mahusay pa kaysa sa Hoko bilang sangkap. Doon nila napagtanto na ang paggamit sa humans ang pinakamabilis na paraan upang matapos ang kanilang training. At ngayong perpekto na ang elixir, imposible na para sa kanila na magkaintindihan pa. Pagkatapos ng paliwanag ni Guifa, biglang gumalaw ang bote, at ang talisman ni Xian ay unti-unting naglalaho. Ayon kay Guifa, nangangahulugan iyon na mamamatay na si Xian. Makikita rito na nanghihina na si Xian. Tinanong niya si Nurugay kung ilan na ang nagawa nito. May halong takot at nauutal na sinabi ni Nurugay na 215 beses na niyang nahiwa o napatay ang kalaban. Napansin ni Xian na bumabagal na ang regeneration ng Tencent gaya ng napag-usapan nila noon. Ayon kay Gabamaro, maaari nilang mapagod ang Tencent sa kaka-regenerate dahil kapag tuloy-tuloy ang pag-atake ay unti-unting bumabagal ang kanilang paggaling. Ngunit sinabi rin ni May na halos imposible pa rin itong mapatay dahil kaya nitong mag-regenerate ng libo-libong beses. Kahit nanghihina na, nakapag-atake pa rin si Xian. Lumapit si Nurugay at pinilit siyang pigilan dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit mariing sinabi ni Xian na kailangan nilang umatake ng libong beses upang mapabagsak ang kalaban. Maya-maya, lumitaw sa kanilang tabi ang Tencent, ngunit hindi ito natama ni Xian at mabilis itong umatras. Dahil dito, hinabol ito ni Nurugay, ngunit napahinto siya nang makita ang tambak ng mga bangkay sa kanyang harapan. Sinabihan siya ni Xian na huwag na itong habulin dahil pagod na rin ang kalaban at hindi rin ito agad makaka-recover. Muling lumitaw ang mukhang halimaw na Tencent na kanina'y nakatakas at tinawag silang mga baliw. Sa sandaling iyon, naalala ni Xian ang huling sandali ni Tenza at mariin niyang sinabi na hinding-hindi makakalimutan ng isang biktima ang isang trahedyang walang lunas.
Isang flashback ang ipinakita kung saan gustong magpaturo ni Tenza kay Xian kung paano gumamit ng espada at pumayag naman si Xian na turuan siya. Ipinakita rin ang eksena kung saan napuruhan ni Zujin si Xian kaya galit na gumanti si Tenza. Pero kahit napakabilis ng kanyang mga pag-atake gamit ang espada ni isang beses ay hindi niya nataman ang kalaban. Hanggang sa malapitan siya ni Zujin at mabutasan ang kanyang katawan. Dahil dito, napilitan silang tumakas ni Xian at Norugay. Pagbalik sa kasalukuyan, hindi pa rin makalimutan ni Xian ang ginawa ni Zujin sa kanyang estudyante na si Tenza. Dahil sa patuloy at paulit-ulit na pag-atake ni Xian kay Zujin, unti-unting bumagal ang regeneration nito at pati ang itsura niya ay tila tumanda na. Sa isip ni Norugay, mukhang wala nang magagawa pa ang kalaban. Pero pinalutang ni Zujin ang mga nahating piraso ng katawan sa paligid at pinaulan ito kina Xian at Norugay habang ginagamit ang pagkakataong iyon para makapag-recover. Napansin din niyang pagod na si Xian dahil ang paulit-ulit nitong paggamit ng tao ay unti-unting nagpapaiksi ng kanyang buhay. Nang mapaupo si Xian dahil sa natapakan niyang piraso ng katawan, hindi pa rin siya tumigil at nagawa pa ring hiwain ang mga pirasong papunta sa kanya. Pagkatapos nito, agad siyang lumapit kay Zujin upang atakehin ang tanden nito pero nakaiwas ang kalaban. Kaya dinampot ni Xian ang naputol na espada at direkta itong ibinato sa tanden ni Zujin. Pareho na ngang nanghihina ang dalawa kaya lalapit sana si Norugay para tumulong pero agad siyang pinigilan ni Xian. Maya-maya nabalot si Xian ng mga bangkay na ikinatuwa ni Zujin pero nagulat ito nang makaligtas pa rin si Xian. Nagtaka si Zujin kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito para sa taong patay na. Sumagot si Xian na wala pa siyang nagagawa, hindi pa siya makapagluksa, hindi pa siya magawang magalit habang buhay pa si Zujin. Mariin niyang sinabi na gagawin niya ang lahat kapag napatay na niya ito. Habang papalapit siya sa kalaban, makikita ang takot sa mukha ni Zujin. Sinubukan ni Zujin na umatake mula sa likuran gamit ang lumulutang na espada, pero nakaiwas si Xian. Agad namang tumalon si Zujin sa tubig, at pag-ahon niya ay nag-anyong babae na siya at bumalik sa kanyang natural na anyo. Maya-maya, nagbago ang ilang bahagi ng kanyang katawan at ginamit niya ang Kishikai form. Dahil dito, sabay na sumugod sina Xian at Norugay. Sa kanilang palitan ng atake, nagawa ni Zujin na masugatan si Xian. Dahil sa sugat na iyon, naalala ni Xian ang kanyang pagkabata. Natatakot siya noon sa kanyang ina na isang traveling entertainer. Ang palabas nila ay isang batang bulag na kayang umiwas sa mga atake ng mga customer gamit ang wooden sword. Ginagawa nila ito para mabuhay. Ang mga peklat ni Xian ay bahagi ng palabas, ngunit tunay na bulag siya mula pagkasilang. Kalaunan, may isang high-rank Kenyo na nakarinig tungkol sa kanya at pinasok siya sa Todd Ose Guild para sa mga bulag. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa Yamada clan. Bilang isang Yamada student, itinago niya ang kanyang nakaraan dahil nahihiya siya rito. Pero naalala niya ang isang eksena kung saan mariing sinabi ni Tenza na ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Dahil doon, hinangaan ni Xian ang tapang ni Tenza at nakita niyang tinanggap ito ng iba dahil sa pagiging totoo nito sa sarili. Pagbalik sa kasalukuyan, iyon ang nagbibigay ng lakas kay Xian para magpatuloy sa laban kahit kapalit pa ang kanyang buhay. Kinuryente siya ni Zujin at natawa pa ito habang sinasabing kaya niyang gamitin ang Kishikai form kahit nagre-recover. Pero pinahinto siya ni Xian dahil para sa kanya ay walang laman na pagbabanta ang anyo at kakayahan ni Zujin dahil sa kalaunan, ang tao nito ay magiging tulad din ng sa isang human. Dahil hindi na nila kayang maglabas pa ng pamatay na atake, ang laban ay magiging labanan na lang ng endurance. Sinabihan din ni Xian si Norugay na huwag nang makialam dahil magiging mapanganib na ang mangyayari. Mabilis niyang nahiwa ang kamay ni Zujin at sinaksak ang tanden nito. Sa sandaling iyon, naalala niya ang sinabi ni Yuzuriha noon na hindi mo kailangang hiwain ang kalaban ng daang beses, mas madali kung tutusukan mo lang ang tanden gamit ang espada. Nang maputol na ni Xian ang mga kamay at paa ni Zujin, iniwan niyang nakabaon ang kanyang espada sa tanden nito. Pero ang tanong, gaano niya ito katagal mapapanatiling nakabaon? Ayon kay Mei, habang nagre-regenerate ang kalaban ay tumutubo ang mga vines. Ilan sa mga vines na iyon ang tumusok sa katawan ni Xian pero pinanatili pa rin niyang nakabaon ang espada. Tulad ng sinabi niya kanina, ang laban na ito ay magiging laban ng kanilang endurance. At habang sumisigaw, mariin niyang sinabi, kung mamamatay silang dalawa ngayon, siya ang panalo. Hindi alintana ni Xian ang sakit na nararamdaman niya dahil para sa kanya ay wala iyon kumpara sa sinapit ni Tenza. Pilit naman siyang pinapatigil ni Norugay dahil alam nitong ikamamatay niya ang ginagawa. Pero sinabi ni Xian na huwag siyang lalapitan at dapat umalis na si Norugay upang hanapin ang iba.
Hindi iyon maintindihan ni Nurugay dahil sa pagkakakilala niya kay Shiyen ay isa itong matalinong tao na laging pinag-iisipan ang bawat hakbang at alam ang tamang desisyon. Kaya napasigaw siya, parang hindi na ito ang Shiyen na kilala niya. Sandaling natahimik si Shiyen at naalala ang nangyari noon kay Tenza at ang sarili niyang pagtakas. Ngayon ay sinisisi niya ang sarili kung bakit hindi siya gumawa ng tamang desisyon noon. Ang tanging nagawa niya ay tumakbo, kaya hindi niya mapatawad ang sarili. Habang nadadagdagan ng mga vines na tumutusok sa kanyang katawan, muli niyang pinilit si Nurugay na umalis na. Nag-alinlangan man si Nurugay dahil sa sitwasyon ay napilitan na rin siyang umalis habang umiiyak. Habang tumatakbo, naalala niya ang dati niyang sinapit kung paano niya nawala ang mga taong mahal niya at kung paano niya hindi mapatawad ang sarili. Nadapa pa siya sa pagtakbo at tuluyang napaiyak habang naaalala ang sinabi sa kanya ni Tenza noon. Maya-maya ay bumangon siya at sa kanyang pagtalikod ay tila nakakita siya ng isang ilusyon kung saan dinampot ni Tenza ang espada. Napaiyak si Nurugay habang binabanggit ang pangalan ni Shiyen. Ngumiti naman si Tenza at sinabi na iisa lang ang paraan na dapat gawin. Naunawaan iyon ni Nurugay at agad niyang kinuha ang espada. Makikitang nabalot na ng vines ang buong katawan ni Shiyen nang bigla siyang tulakin ni Nurugay at mabilis na tinanggal ang mga vines na nakapalibot sa kanya. Pagkatapos nito ay mahigpit niya itong niyakap kaya napatanong si Shiyen kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Nurugay na ginagawa niya iyon upang makapag-recover ang tao ni Shiyen. Nang makawala si Shiyen sa pagkakayakap, sinabi niyang hindi iyon gawain ng isang babae kahit may iba pa itong dahilan. Natawa naman si Nurugay at sinabing ngayon ay parang bumalik na ulit ang dating Shiyen. Sinabi rin ni Nurugay na aabutin ng halos isang araw bago makapag-recover ang kalaban, kaya mas mabuting hayaan na lang ito. Pero hindi iyon matanggap ni Shiyen dahil kung gagawin niya iyon ay hindi niya may paghihiganti si Tenza. Dito sinabi ni Nurugay na hindi namatay si Tenza na may pagsisisi. Habang buhat niya ito noong tumatakas sila, nakita niyang nakangiti si Tenza, isang ngiting malungkot pero astig. Kaya sinabi niya kay Shiyen na huwag na niya itong ipaghiganti. Muli siyang yamakap kay Shiyen at sinabing pag-uusapan na lang nila si Tenza kapag nakalabas na sila ng buhay sa lugar na ito. Dahil dito, pumayag na rin si Shiyen at sinabi na puntahan na nila ang iba. Nagpasalamat din siya kay Nurugay dahil para sa kanya ay binigyan siya nito ng bagong buhay. Nagkaroon na rin ng bitak ang bote ni Zujin habang ang talisman ni Shiyen ay may kaunti pang natitira. Sinabi ni Sigiri na wala ba itong pakialam dahil kung ipagpapatuloy pa nila ito ay pareho lang silang mawawalan ng taong mahal nila at nakakalungkot lang kung mangyayari iyon. Ngunit bigla namang napansin na unti-unti nang nagiging abo ang talisman ni Gabamaro. Matapos mapuruhan ni Ran si Gabamaro at ibalibag siya sa isang sulok, halos mawala na siya ng malay sa tindi ng pinsalang tinamo. Nag-flashback siya sa isang misyon kasama ang ibang shinobi. Matapos nila itong matapos, sinabi ni Gabamaro na umalis na sila, pero natanong siya ng isang kasamahan kung bakit hindi na siya pumapatay, samantalang dati, wala siyang pinapalampas. Sumagot si Gabamaro na hindi na yun mahalaga dahil magnakaw lang ang utos sa kanila. Dahil dito, natanong siya kung nakaapekto ba ang kanyang pagpapakasal sa pag-iisip niya. Hindi na siya nakasagot at nanahimik na lang dahil sa isip niya, hindi ang kasal ang dahilan ng pagbabago ng kanyang puso. Pag-uwi niya, masaya siyang sinalubong ng asawa niyang si Yui na natuwa nang makitang hindi siya nasaktan. Ikinwento ni Gabamaro na nitong mga nakaraang araw ay wala pa siyang misyon para pumatay na lalo namang ikinatuwa ni Yui. Dahil buong buhay niya ay bilang shinobi, hindi niya alam kung paano haharapin si Yui. Dumating din ang araw na binigyan siya ng misyon para pumatay. Pag-uwi niya, puno ng dugo ang kanyang mukha kaya pinigilan niya si Yui na lumapit dahil baka matakot ito. Pero nagulat siya nang lumapit si Yui at sabihing hindi siya natatakot kahit ano pa ang itsura niya, siya pa rin ang kanyang asawa. Sa kabila nito, hindi pa rin alam ni Gabamaro kung paano haharapin si Yui, pero ayaw niyang magbago ang ngiti nito o makita itong malungkot. Balik sa kasalukuyan, may hawak si Gabamaro na isang bagay at agad niya itong itinurok sa sarili. Sa isang iglap, napatayo siya at ang mga sugat niya ay kusang naghilom. Dahil dito, muli silang nagbanggaan ni Ran. Kahit nagawa ni Gabamaro na pigilan ang atake, nabali pa rin ang kanyang kamay pero agad din niya itong naibalik sa dati. Hindi nagpatinag, umatake si Gabamaro gamit ang kanyang fire technique pero napigilan pa rin siya ni Ran at malakas siyang ibinato papuntang Kisame. Ayon kay May, mukhang ginagawa na ni Gabamaro ang plan B kapag nagsama ang human at bulaklak, posibleng maging ganap na bulaklak ang isang tao kapag nanaig ang tao ng bulaklak. Pero kung magiging balanse, makukuha ng human ang kapangyarihan nito katulad ng sa Tensen.
Ganito ang nangyari kay Chobei. Nagawa niyang talunin ang tao ng bulaklak kaya ang katawan niya ay naging katulad ng isang tensen. Sa kasalukuyan, hawak ni Gabamaro ang tentacle ni Mudan at ayon sa kanya, maaari niya itong gamitin para maging isang bulaklak. Pero agad siyang pinigilan ni Mei dahil napakamapanganib nito. Iginiit naman ni Gabamaro na nagawa ito ni Chobei at tinanong kung paano. Ipinaliwanag ni Mei na marahil ay nasa bingit ng kamatayan si Chobei noon. Ang tao kasi ay gumagamit ng paghinga at pag-iisip para mabuhay pero sa oras ng kamatayan wala itong ginagawa o iniisip kaya nagpo-focus lang ito sa pagre-regenerate. Dagdag pa ni Mei, espesyal si Chobei dahil kahit wala siyang malay, nagawa niyang talunin ang tao ng bulaklak. Sinabihan din siya ni Toma na tigilan na ito dahil baka tuluyan siyang maging bulaklak. Sa huli, sinabi ni Mei na ang plan B ni Gabamaro ay isuko ang kanyang pagkatao kapalit ng mabuhay. Sa kabila nito, naniniwala si Sigiri na kakayanin ito ni Gabamaro para makabalik at makasama muli ang kanyang asawa. Patuloy na lumalaban si Gabamaro kahit halatang wala na siyang laban sa halimaw. Kahit nagre-regenerate ang kanyang mga sugat, walang nagbabago dahil siya mismo ang nagiging kahinaan ng kalaban. Dahil pareho na silang nanghihina, kailangan nilang iwasan ng isang matinding atake, lalo na sa kanilang tandem. Pero ayon kay Gabamaro, sapat na iyon para mapatay si Ran bago pa siya tuluyang maging bulaklak. Muli siyang umatake at nagpakawala ng apoy kay Ran. Kahit siya pa rin ang napuruhan, hindi pa rin siya sumusuko. Dahil dito, nasabihan siya ni Yuzuriha na baliw, lumalaban pa rin kahit muntik na siyang mamatay at handang isuko ang kanyang pagkatao para sa isang hindi siguradong bagay. Ngunit nakangiting sumagot si Gabamaro na baka tama siya pero may mga bagay na tanging mga baliw lang ang makakaintindi. Samantala, nang makatayo si Yuzuriha, ramdam pa rin niya ang kanyang sugat. Pero naghanda pa rin siya sa laban, sabay sabing pagbabayaran ng kalaban ang pagsira sa kanyang damit. Dahil hindi umepekto ang fire, tao, ni Gabamaro laban sa water, tao, ni Ran, sinabi niya kay Yuzuriha na may posibilidad pa rin silang manalo gamit ang earth, tao, nito. Nangamba si Yuzuriha dahil, hindi tulad ni Mudan, nagagawa ni Ran na panatilihin ang kanyang pag-iisip kahit transformed. Hindi rin siya sigurado kung magiging epektibo ang teamwork nila. Pero iginiit ni Gabamaro na subukan pa rin nila dahil wala na silang ibang choice. Muling nagpakawala ng apoy si Gabamaro habang si Ran naman ay tila namamangha sa kanyang ninjutsu at napapapalakpak pa. Ginamit ni Gabamaro ang Ninpo, Demonic Firebug at Ninpo, Pyro Bridge. Tumulong na rin si Yuzuriha at pinigilan ng isang paa ni Ran. Akala ni Gabamaro ay makakaatake na siya pero nabigo pa rin siya. Kaya ginamit niya ang Ninpo, Ascetic Blaze at sinunog si Ran ngunit hindi pa rin ito tumalab. Sa huli, ibinato ni Ran si Gabamaro pabalik kay Yuzuriha. Sinabihan sila ni Ran na walang kwenta ang ginagawa nila kahit magtulungan pa raw sila. Pero sumagot si Gabamaro na marami pa siyang baon para mapatay ito. Muling naghanda si Ran at nagpakawala ng malakas na aura na nagpayanig sa paligid. Dahil dito, naghanda rin sila Gabamaro. Napilitan na si Yuzuriha na gamitin ang kanyang teknik ang kanyang laway na naging parang sapot para tulungan si Gabamaro sa paggalaw. Kasabay nito, nagpakawala si Gabamaro ng nakakasilaw na atake. Gumawa naman si Yuzuriha ng isang net na sapot na agad pinaapoy ni Gabamaro. Hindi sila tumigil, sunod-sunod ang kanilang pag-atake habang patuloy ring nagpapakawala ng apoy si Gabamaro laban kay Ran. Naalala ni Gabamaro ang kanilang usapan na ang pagtatransform ng Tensen ay kumokonsumo ng matinding tao. Ibig sabihin, kapag nawala ang transformation, mauubos din ang kanilang tao. Kinumpirma ito ni Mei, ang Kishikai ay gumagamit ng napakaraming tao at hindi tumatagal ng higit sa 1 oras. Bigla na lang nabasag ang Kishikai form ni Ran. Napansin din ni Gabamaro na nagre-respond ito sa external stimuli tulad ng human, kahit sa ilaw. Kaya ang matinding flickering ay kayang i-excite ang nervous system nito. Dahil sa sobrang focus at pananabik, nawawala ang kakayahan nitong maghusga at ang sense of time. Dagdag pa ni Yuzuriha, isa itong old trick ng mga shinobi. Unti-unting naglalaho ang Kishikai form ni Ran at alam nilang kapag natapos ito, mawawalan siya ng lakas. Hindi na pinalagpas ni Gabamaro ang pagkakataon at agad umatake. Pinilit pa rin siyang pigilan ni Ran pero nang makalapit si Gabamaro, napansin niyang bago pa tuluyang maubos ang tao nito, dinespel na ni Ran ang kanyang transformation. Dahil dito, sinabi ni Gabamaro kay Yuzuriha na wasakin na ang tanda ni Ran bago pa ito makabawi. Pero kampanteng sinabi ni Ran na hindi na ito kayang gawin ni Yuzuriha dahil nanghihina na rin siya at kung ifo-focus niya ang kanyang tao sa weapon, mamamatay siya. Kahit kilala si Yuzuriha na inuuna ang sarili, naisip niyang mamamatay din siya sa stress kung pababayaan niya si Ran.
Biglang sinipa ni Ran si Gabamaro, at mula sa lupa ay naglabas ito ng matutulis na atake patungo sa kanila. Iniiwasan iyon ni Yuzuriha habang papalapit kay Ran. Tinulungan siya ni Gabamaro para makabuelo, at sa isang swabeng galaw, nagawa ni Yuzuriha na wasakin ang tanden ng kalaban. Tuluyan ng natalo at naglaho si Ran. Habang tinatanggal ni Gabamaro ang nakatusok sa kanyang katawan, natanong ni Yuzuriha kung hindi pa ba ito perpekto, dahil sa bawat pagre-regenerate niya, mas lalo siyang nalalapit sa pagiging bulaklak tulad ng isang Hoko. Binalaan pa niya si Gabamaro na kung ipagpapatuloy niya ito, baka yun pa ang ikamete niya. Pero iginiit ni Gabamaro na kailangan niya itong gawin para makabalik sa kanyang asawa. Sinabi rin niyang kung okay na, kailangan na nilang umalis. Nagulat si Yuzuriha at sinabing gusto muna niyang magpahinga, pero sinabi ni Gabamaro na wala na silang oras, kailangan na nilang makapunta kina Mei at Sigiri, lalo na't hindi pa malinaw kung sino ang makakarating sa sluice gate. Mukhang kailangan nilang mauna doon. Dahil dito, sinabi ni Yuzuriha na mauna na si Gabamaro habang magpapahinga muna siya. Agad namang kumilos si Gabamaro, pero bago umalis, nagpasalamat siya kay Yuzuriha. Nagulat ito at natahimik, at kasabay noon ay muling nagdugo ang kanyang sugat. Kaya ginamit niya ang kanyang teknik para pigilan ito. Naalala niya ang kanyang kapatid at ang payo nito na sa tuwing nahihirapan siya, isipin lang ang mga bagay na gusto niya, tulad ng pusa, mga taong mahal niya, pamilya, at magagandang tanawin. Samantala, nang mapansin ni Guifa na patay na si Ran, tumayo ito upang i-report kay Rien ang nangyari. Natanong tuloy ni Sigiri kung sigurado ba siyang iiwan sila. Ayon kay Guifa, hindi na yun mahalaga dahil ayaw naman talaga nilang makipaglaban. Pero bago ito umalis, tinanong niya si Mei kung bakit pa ito bumalik. Sumagot si Mei na sa wakas ay naintindihan na niya ang kahulugan ng buhay. Tila nainggit si Guifa, pero bigla na lang yumanig ang paligid. Ramdam niyang may masamang paparating, at doon ay ipinakita na nakarating na sila Shujen sa lugar. Nagtataka si Gabamaro dahil kahit nakapasok na sila ng palihim, wala pa ring nagpapakitang mga doshi, kaya naisip niyang baka isa itong trap. Ayon sa plano, ang Watergate ang kanilang huling destinasyon, at mula roon ay aalis sila ng isla gamit ang bangka. Doon din magtatagpo ang Elixir Retrieval Team at ang Escape Route Team. Nagtanong si Gantetsusai kung hihintayin ba nila ang isa't isa, pero sinabi ni Yuzuriha na hindi na, sa oras na makarating ang Elixir Team, aalis na agad sila. Dagdag pa ni Fuchi, hindi ito magiging madali dahil ang isang medium tank ship ay nangangailangan ng 5 tao para ma-operate, kung hindi ay magiging imposible ang pagtakas. Habang tumatakbo si Gabamaro, bigla siyang napahinto at naalala ang babala ni Yuzuriha na sa bawat pagre-regenerate niya ay mas bumibilis ang pagiging parang puno ng kanyang katawan. Kapag kumalat pa ito, maaari siyang mamatay. Naisip pa niya na magugulat si Yui kapag nakita siya sa ganoong kalagayan, at dito ay tuluyan na siyang nawalan ng malay. Nagtanong si Fuchi kay Toma kung ayos lang ba ang itsura ng pansamantalang iPath na ginawa niya para kay Gantetsusai. Nang tingnan nito ni Toma, sinabi niyang mas astig kung naka-straight ang linya, pero iginiit ni Fuchi na mas astig kung naka-diagonal. Gusto sana ni Gantetsusai na magmukhang isang master, hindi lang astig, pero sa itsura niya ngayon ay mukha na raw siyang matandang lalaki. Habang nagtatalo ang tatlo, napansin ni Choubei na may gana pa silang magbiruan. Sinabi niyang hindi niya alam ang lahat ng detalye, pero alam niyang may pinaplano ang leader ng Tencent. Sa kailaliman ng main palace, may halimaw na tinatawag na panggo, at plano nilang gamitin ang lahat ng tao para gawing elixir. Ang kasalukuyang labanan ay taktika lang para lumipas ang oras. Naalala rin ni Choubei na noong kasama niya si Rien, tinanong niya ito kung ano ang mangyayari kung mamatay ang Tencent habang isinasagawa ang ritual. Sagot ni Rien, hindi sila mamamatay, at kahit mangyari man yon, hindi na rin mahalaga. Muling nalito si Gantetsusai sa paliwanag ni Choubei, kaya natanong ni Toma kung ano ang ginagawa niya habang nasa lugar ng Tencent. Sinagot ni Choubei na pinapractice niya ang Bochu Jutsu at paulit-ulit siyang dinidissect, dahilan para manigas si Toma sa narinig. Ayon sa orihinal na plano nila, tinanong ni Fuchi si Choubei kung sasama ba ito sa kanila, ngunit bago pa ito makasagot ay biglang yumanig ang paligid. Nagtanong si Xian kay Nurugay kung ayos lang ba ang katawan nito at kung may injuries siya. Pero sinabi ni Nurugay na dapat siya ang nagtatanong ng mga iyon, kaya napatawa na lang si Xian. Napahinto sila sa paglalakad at sinabi ni Xian na kahit may plano sila, gusto niyang masigurong makakabalik si Nurugay sa mainland. Nagtaka si Nurugay kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Xian na mas gusto niyang mag-travel silang dalawa sa kabundukan ng probinsya kaysa bumalik sa Edo. Baka raw sa ganitong paraan ay makahanap si Nurugay ng mas maayos na buhay kaysa sa pagtatago sa lungsod.
Mariin din niyang sinabi na hanggang dumating ang panahong iyon, poprotektahan niya si Nurugay hanggat may liwanag pa ang kanyang mga mata. Nagtanong tuloy si Nurugay kung nag-iiba ba ang kulay ng mata ni Shien, ngunit biglang yumanig ang paligid kaya agad silang naghanda. Naramdaman nila ang isang presensya, at sa kanilang likuran ay lumitaw ang napakaraming ninja na nagtatago sa dilim. Ayon sa utos ni Shujin, kailangan nilang patayin ang lahat ng kriminal maliban sa mga asimen, at sino mang magtatangkang iligtas o panigan ang mga ito ay papatayin din. Bigla namang bumangon si Gabamaro at mabilis na pinatay ang mga ninja na nakapalibot sa kanya. Napansin din niya ang babaeng leader ng mga ninja na agad siyang tinawag sa pangalan. Ayon sa direktor ng Iwagakure, ang pangalang Gabamaro ay simbolo ng kanilang nayon. Inutusan nito si Shija na patayin ang taksil at tinawag pa siyang susunod na Gabamaro. Nang maiwan sina Shija at Jika, sinabi ng babae na huwag mag-alala si Shija dahil halos pareho lang ang kanilang objective. Tulad ng utos ni Shujin, hindi nila sasaktan ng mga miyembro ng asiman maliban na lang kung maging taksil ang mga ito. Ang tunay nilang layunin ay patayin ang lahat. Tumayo na rin si Jika at sinabing gawin na lang ni Shija ang makakaya niya. Sa isip naman ni Shija, pumunta siya rito para ibalik ang taong iyon. Dahil mula pa noon, sa nakangiting mukha nito, malinaw na si Gabamaro lang ang tanging. Naramdaman din ni Rien ang pagyanig at agad siyang nangamba. Sinabi ni Guifa na natalo na ang lahat ng Tensen at paparating na ang mga humans, kaya kailangan na nilang kumilos. Binanggit din niyang may bihasa sa kanila sa palihim na pagpasok. Dahil dito, inutusan ni Rien ang kanyang mga tauhan, ang ibang doshi ay maghahanda para pigilan ang kalaban habang pinaghanda naman niya ang quartermaster para sa cavalry at rapid response units. Ang mahalaga para sa kanya ngayon ay makakuha ng sapat na oras upang maisagawa ang kanyang plano. Sumugod na rin ang mga halimaw at agad nakipaglaban sa mga ninja. Nakikipaglaban na rin ang grupo ni Nafuchi at pati sina Shien ay sumabak na rin. Nagpakita pa si Shien ng isang swabeng atake laban sa mga kalaban. Itinuro naman ni Nurugay ang daan at sinabing nakakakita siya sa dilim na ikinagulat ni Shien, kaya agad silang nagtungo roon. Patuloy din ang laban ni Nagantetsusai at Fuchi at sinabihan na nila ang magkapatid na tumakbo na. Habang tumatakbo, ibinahagi ni Gantetsusai na iba ang digmaan sa simpleng pakikipaglaban, hindi lang ito pagsubok ng lakas. Kung mabubuhay ka o hindi, minsan ay nakasalalay na lang ito sa kapalaran. Sa kabila ng dami ng mga halimaw sa harapan ni Shujin, hindi siya natakot. Para sa kanya, ang alaala ng kanyang mga namayapang kasamahan ang nagbibigay ng tapang at lakas upang ipaghiganti ang mga ito. Kaya hinarap niya ang mga halimaw na mag-isa at sunod-sunod na pinaghihiwa ang kanilang mga katawan. Makikita ang matinding gigil sa kanyang mga galaw, dahilan para manlaki ang mga mata ni na Isuzo at Kiyomaru sa nasaksihan nila. Kitang-kita rin sa mga mata ni Shujin ang galit at sinapak pa niya ang isang naghihingalong halimaw. Ayon sa kanya, hindi ito isang gera, kundi isang pagbitay. Samantala, hindi man lang naramdaman ni Rien ang presensya ng mga ninja sa kanyang likuran, kaya agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na harapin ang mga ito. Ginamit ni Shija ang kanyang ninjutsu at nagpakawala ng apoy laban sa mga halimaw. Inutusan din niya ang kanyang mga kasamahan na sunugin ang mga barko, ngunit mag-iwan ng isa. Sa panig ni Sigiri at Mei, napapalibutan na rin sila ng mga ninja at halimaw. Dahil nagagamit na ni Sigiri ang tao, madali niyang napabagsak ang mga kalaban nang hindi sila pinapatay. Napansin din niya na hindi inaatake ng mga doshi si Mei at hindi rin siya inaatake ng mga ninja, kaya napagtanto niyang may kanya-kanya silang utos mula sa kanilang mga master. May ilang nakakabayong doshi pa ang dumating, ngunit bigla silang napatumba ng parang sapot na lason, hudyat na si Yuzuriha ang may gawa. Ayon sa kanya, nakapagpahinga na siya at bumalik na rin ang kanyang lakas. Agad siyang niyakap ni Sigiri at Mei sa tuwang buhay pa siya. Ikinwento rin ni Yuzuriha na habang papunta siya roon, nakita niya ang nakakatakot na sitwasyon sa labas nang gagaling ang mga ninja at doshi sa Watergate at mukhang nakuha na rin nila ang exit. Mistulang ganap ng gera ang paligid. Nag-alala si Sigiri dahil alam niyang hindi palalampasin ng Shogunate ang mga kriminal, pero niyakap siya ni Yuzuriha at sinabing hindi pa rin nagbabago ang kanilang plano, ginagawa pa rin ng lahat ang kanilang original objective. Sumang-ayon si Sigiri at sinabi na baka nasa Watergate na rin ang elixir. Habang nag-uusap sila, dumating si Isuzo at natuwa nang makitang buhay si Sigiri. Ngunit nagbago ang kanyang tono nang makita si Yuzuriha. Tinanong niya kung pinatay ba nila ang mga ninja. Nauutal na nagpaliwanag si Sigiri, ngunit inilabas ni Isuzo ang kanyang notebook at binanggit ang mga krimen ni Yuzuriha, sabay babala kay Sigiri na huwag magpalinlang. Samantala, nakaharap ni Shien at Nurugay si Kiyomaru, na binanggit din ang mga krimen ni Nurugay. Ganito rin ang nangyari kina Choubei at Toma na hinarap naman ni Jika.
Dahil sa dami ng krimen ni Chobei, sinabi ni Jika na maaari siyang patayin ng halos 100 beses. Dagdag pa ni Isuzo, hindi lang mga kriminal ang nais nilang parusahan kundi pati ang mga halimaw na pumatay sa kanilang mga kasamahan, kaya nakiusap siya kay Sagiri na lumayo na kay Yuzuriha. Habang nag-uusap naman sina Fuchi at Gantetsusai, biglang nagsalita si Shujen at binanggit ang mga krimeng ginawa ni Gantetsusai. Agad naramdaman ni Gantetsusai ang matinding killer instinct ni Shujen, dahilan para magtayuan ng kanyang balahibo. Samantala, ang ulo ni Sujin ay palutang-lutang sa tubig hanggang makarating ito sa isang higanteng tila punong bulaklak. Habang tumatakbo si Gabamaro sa ibabaw ng bubong at nakikipaglaban sa mga ninja, mariin niyang sinabi na kahit ano pa ang mangyari, kahit gaano pa kadugo ang kanyang pagdadaanan, basta para kay Yu, babalik siya ng buhay. Kasabay nito, lumitaw sa kanyang harapan ng napakalaking punong bulaklak na tila si Sujin na nag-transform sa ganitong anyo. At dito na nga po nagtatapos ang Season 2 ng Hell's Paradise, Jigokuraku. Maraming salamat sa lahat ng umantabay week by week at sa mga solid kaanilog na patuloy na sumusuporta. Sobrang na-appreciate ko kayo. Kung nabitin ka sa Season 2, mag-comment ka lang below kung gusto mong gawan ko ito ng manga recap, baka yun na ang sunod nating i-cover. Hanggang sa muli, mga kaanilog. Arigatou gozaimasu.